Ang lalaking ito ay isang henyo sa matematika ng Korea, ngunit nais niyang mamuhay ng hindi kilala, nakakamit ng hindi mabilang na malalaking parangal para sa kanyang mga gawaing pananaliksik sa matematika sa buong mundo. Ngunit sa paaralan, isa lamang siyang napaka-ordinaryo at tahimik na tao. Pagkatapos noon, isang guro na napakahusay sa larangan ng matematika ang lumitaw sa paaralan. Nagbigay siya ng napakahirap na problema sa matematika upang hamunin ang mga nangungunang mag-aaral sa paaralan. Lahat ng mga sagot na isinumite ng mga pinakamahusay na mag-aaral ay mali. Nang malapit na siyang sumuko sa pagkabigo, natanggap niya ang sagot mula sa estudyanteng iyon na walang solusyon dahil mali ang problema sa matematika. Iyon ang sagot na gusto ng guro dahil sadyang ginawa niyang mali ang problema upang subukin ang antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral. Ngunit hindi niya inaasahan na magugustuhan siya ng estudyanteng iyon sa hinaharap. Gumawa pa nga siya ng mga bagay na lumampas sa relasyon ng guro at estudyante. Kahit na mayroon na siyang mapapangasawa, saan patutungo ang relasyong ito ng guro at estudyante? At paano magkakaroon ng mga tagumpay ang karera ng dalawa sa matematika? Kaya, inaanyayahan ko kayong panoorin ang napakagandang pelikulang ito kasama ko. Ang pagkakataon para magkita ang guro na si Junsu at ang henyo sa matematika na si Baek Si-young-woo ay sa isang bullet train. Pareho silang kabilang sa grupo ng mga nanalo sa Mathematics Olympiad. Ngayon, si Junsu ang magbibigay ng problema para sa buong grupo. Ang kanyang problema ay tungkol sa isang batang babae na naglalakbay ng 1 kilometro patungong timog sakay ng isang tren. Sa gitna ng daan, lumitaw ang isang oso, kaya lumiko ang tren upang habulin ang oso sa silangan ng 1 kilometro. Pagkatapos, hinabol ulit ng tren ang hilaga ng 1 kilometro. Sa huli, ibinalik ng tren ang batang babae sa bahay. Kaya, anong kulay ng oso? Ang problema ay napakahirap intindihin na nagdulot ng kaguluhan sa group chat. Lahat ay nag-isip na ito ay isang palaisipan na walang siyentipikong sagot. Gayunpaman, si Si-young-woo sa banyo ay seryosong nilulutas ang problema. Bigla, may isang tao sa group chat na nagbigay ng tamang sagot na ang oso ay puti. Tuwang-tuwa si Junsu na nagtanong tungkol sa lohika ng taong ito. Ngunit hindi siya sumagot. Kailangan niyang ipaliwanag mismo na dahil sa ruta ng tren. Kung gayon, tumatakbo ito hanggang sa dulo ng hilagang poste. At ang mga polar bear ay may puting balahibo kaya ang sagot ay isang puting oso. Ang matematika para kay Junsu ay ganoon. Ito ay makulay, hindi tuyo at puno lamang ng mga numero tulad ng iniisip ng maraming tao. Dahil sa natatanging pag-iisip na ito, inimbitahan siya ng pinuno ng Academic Affairs, si Jong-i, sa sikat na Asong High School. Inanyayahan siyang maging propesor para turuan ang pinakamahusay na estudyante sa paaralan. At ang biyaheng ito ni Junsu ay papunta sa Asong High School. Sa tren, may isang tiyuhin na patuloy na nakakatulog sa kanyang balikat na nagdulot sa kanya ng pagkayamot at bumaba siya sa dulo ng bagon at hindi sinasadyang nakita si Si-young-woo. Ang bullet train ay dumaan sa isang tunel kaya bahagya itong umalog. Si Si-young-woo ay kaagad na inalalayan si Junsu. Ito ang unang pagkikita ng dalawa kaya medyo kinabahan sila. Ang dalawang magkaparehong bag ay nahulog din sa sahig. Pagkatapos ay bumalik sila sa normal. Si Junsu ay naakit sa 4 na numero sa sombrero ni Si-young-woo. Dumating ang tren sa istasyon ng kagubatan. Nagmamadaling tumakbo si Junsu upang kunin ang kanyang bagahe at naiwan ang kanyang bag na pansin ito ni Si-young-woo at ibinalik sa kanya. Ang lalaking sumundo kay Junsu ay ang kanyang magiging asawa. Dinala niya ito sa bago nilang bahay. Ito ay isang regalo na inihanda niya ng maaga na ikinagulat ni Junsu. Kaya naman, pagkatapos nito, natuklasan niya na ang kanyang bag ay napalitan ng bag ng binata sa tren. Dahil sa curiosity, binuksan niya ang kamera nito upang tingnan. At natuklasan niya ang isang kawili-wiling bagay na ang mga larawang kinunat ng binata ay may kaugnayan sa mga prime number at geometry. Kasabay nito, umuwi si Si-young-woo at natuklasan din na kinuha niya ang maling bag kinaumagahan. Kusa siyang nakipag-ugnayan kay Junsu upang ayusin ang pagpapalitan ng mga bag na kuha niya ang numero ni Junsu sa pamamagitan ng Lost and Found Center. Kung saan galing lang din si Junsu. Nagkasundo sila na magkita sa labas ng Grand Theater kinabukasan ng hapon. Patuloy silang nagte-text at hindi napansin na ilang beses na silang nagkakasalubong sa paaralan. Sa paaralan, si Junsu ay nagtuturo ng advanced mathematics sa mga mahusay na mag-aaral. Ngunit pinili niya ang art drawing bilang paksa para sa mga estudyante. Ang pinuno ng klase ang unang nagsumite ng sagot sa problemang ibinigay niya. Sigurado siya na hindi maaaring mali ang kanyang sagot. Ang vice-presidente ng klase na si Ijin ay ayaw ding magpatalo. Siya at ang kanyang tutor ay nagsikap ng buong gabi upang lutasin ang problema dahil ang mga magulang ni Ijin ay mga miyembro ng parlamento. Kaya, kailangan niyang maging napakagaling upang hindi sila mapahiya. Plano pa nga ng kanyang ama na irekomenda ang kanyang anak na babae sa listahan ng mga estudyanteng personal na binibigyan ng papuri ng Pangulo. Ito ay hindi sinasadyang nagdulot ng malaking pressure kay Ijin. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang sagot na nakuha ni Ijin ay mali pa rin. Ang ibang mga estudyante ay walang pinagkaiba. Tanging isang walang pangalan na piraso ng papel na nakadikit sa labas ng pinto ang nagbigay ng tamang sagot. Ang problemang ito ay hindi malulutas dahil ito ay mali. Tinanong ni Junsu ang mga estudyante sa paligid niya. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na aminin na sila ang may-ari ng papel. Tumakbo siya sa security office upang tingnan ang ticket. Ngunit ito ay sira. Mabilis na umabot ang balita sa pinuno ng Academic Affairs. Si Junsu ay tinawag sa opisina. Para sa
sa pinuno ng academic affairs, ang pagbibigay ng maling problema upang subukan ang mga mag-aaral ay walang silbi. Ang layunin niya sa pag-imbita kay Junsu na magturo ay upang sanain ang mga estudyante na maging mabilis at tumpak sa paglutas ng mga problema upang manalo sa Olympiad, hindi upang mag-isip. Ito ay ganap na salungat sa layunin ni Junsu. Kaya naman, determinado siyang hanapin ang estudyanteng nakalutas ng kanyang problema. Gumamit siya ng taktika ng paghamon. Nagdikit siya ng post-it note na nagsasabing mali ang sagot dahil wala itong tiyak na batayan. Ito ay tiyak na nakasakit sa pagmamalaki ni Seung-Hoo. Kaya, bumalik siya kaagad sa paaralan upang isulat ang tiyak na pagkakamali sa problema. Sa katunayan, siya rin ang nakahanap ng sagot sa puting oso. Ngunit pagbalik ni Junsu, si Ejin ang nakatayo sa harap ng papel na may solusyon. Tuwang-tuwa si Junsu sa pag-aakalang natagpuan niya ang isang tunay na matalinong estudyante. Ayaw din ni Ejin na mawala ang karangalan, kaya hindi niya itinanggi ang iniisip ng kanyang guro. Pagkatapos ng klase, naghintay si Seung-Hoo kay Junsu sa kanilang tagpuan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Junsu. At sinabi pa niya ang tamang kahulugan ng mga numero sa sombrero ni Seung-Hoo na isang espesyal na prime number at ibinalik nila ang kanilang mga bag sa isa't isa. Ngunit nang tanungin ni Junsu si Seung-Hoo kung gusto niya ang matematika, umiling siya at umalis kaagad. Sa kasamaang palad, biglang bumuhos ang ulan, bumalik siya at ibinigay ang tanging payong sa guro. Dahil sa labis na gulat, hindi nakapag-react si Junsu. Sa parehong oras, si Ginang Jong-a ay kusa na nakipagkita kay Ejin. Alam niya na ang kakayahan ng batang babae ay hindi kayang hanapin ang pagkakamali sa problema sa matematika, ngunit gusto pa rin niya na aminin ng batang babae na siya ang nakalutas ng problemang iyon. Tanging sa ganoong paraan ay mapapalaki siya ni Junsu bilang isang henyo. Sumang-ayon si Ejin, ngunit pagkatapos nito, nabunyag siya. Si Ejin ay tinawag sa pisara upang ipaliwanag ang pagkakamali sa buong klase, ngunit hindi niya ito nagawa. Napansin ni Junsu ang problema, ngunit hindi niya ito agad ibinunyag. Hinintay niya na umalis ang buong klase bago niya kinausap si Ejin ng pribado. Inamin ni Ejin na hindi niya kayang lutasin ang problema. Habang abala si Junsu sa paghahanap sa espesyal na estudyanteng iyon, hindi sinasadyang napanood niya ang isang video ng dance club. Nagkataon na ang video na ito ay nakakuha ng anino ni Seung-Hoo na nilulutas ang problema. Ito nga ang taong hinahanap ni Junsu. Agad siyang tumakbo sa bawat sulok upang hanapin si Seung-Hoo. Sa huli, nakita niya itong natutulog sa isang bangko sa likod ng paaralan. Ang tawag ng guro ay nagpabalik sa kanya mula sa isang masamang panaginip mula sa nakaraan. Sa ikatlong pagkikita na ito, formal na nagsimula ang kanilang kapalaran na magkasama. Si Junsu ay kusang nagpakilala at tumingin sa pangalan ni Seung-Hoo. Nanatili siyang tahimik at sinundan siya sa study room. Hindi inamin ni Seung-Hoo na siya ang nakalutas ng problema. Ginawang dahilan ni Junsu na dahil nagsinungaling siya sa kanyang guro, pinarusahan niya siya na kailangan niyang pumunta sa kanyang enrichment class tuwing Lunes ng umaga upang mag-aral. Hindi tumanggi si Seung-Hoo. Hindi niya maitatanggi ang kanyang pagmamahal sa matematika dahil sa tuwing tinitingnan niya ang anumang bagay sa labas, ang mga numero at formula ay lumalabas sa kanyang isipan. Tungkol naman kay Ginang Jong-a, hindi lang niya kailangang patakbuhin ang sikat na asong high school, ngunit kailangan din niyang panatilihin ito sa tuktok upang makipagkompetensya sa international school ng kanyang nakababatang kapatid. Kung hindi mapapatunayan ng dalawang magkapatid ang kanilang kakayahan sa kanilang ama, malalagay sa alanganin ang kanilang posisyon sa pamilya. Kaya, pagkatapos ng hapunan kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid, agad na nakipagkita si Jong-a sa mambabatas na ama ni Ejin upang talakayin ang paglalagay ng kanyang sariling tao sa hurado ng Olympiad, na ang layunin ay pumili ng isang nagwagi na pabor sa kanila. Kahit ganoon, kailangan pa rin ng asong high school na hanapin ang pinakamahusay na estudyante upang ipadala sa kompetisyon. Mula sa impormasyong ibinigay ng kanyang magiging asawa, nalaman din ni Junsu ang tungkol sa kompetisyong ito. Gusto niyang si Seung-Hoo ang maging kinatawan ng Matematika Department ng paaralan sa kompetisyon, ngunit nang tingnan niya ang kanyang academic record, natuklasan niya na sadyang nagkakamali ang batang ito upang hindi siya makakuha ng perpektong marka. Kaya, nagpasya siyang simula ngayon, kailangan niyang gawing maipakita ng estudyanteng ito ang kanyang talento. Kinabukasan, tinawag niya si Seung-Hoo sa enrichment class at pinagsama-sama ang mga larawang kinunan niya sa iba't ibang forma: mitosis, differentiation, at advanced calculus integration. Si Seung-Hoo ay labis na nagulat dahil ang guro ay ang pangalawang taong nakatuklas sa kahulugan sa likod ng kanyang mga larawan. Gusto ni Junsu na sumali siya sa pagpili ng paaralan para sa kompetisyon at pagkatapos ay kumatawan sa paaralan sa Olympiad. Ngunit agad siyang tumanggi. Naisip ni Seung-Hoo na may balak ang kanyang guro, kaya espesyal ang pagtrato nito sa kanya. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Junsu. Hindi siya interesado sa talino ni Seung-Hoo. Ang interesado siya ay ang paraan ng pagtingin niya sa mundo sa pamamagitan ng matematika. Pagkatapos ay nagsulat siya ng problema sa pisara. Kapag nalutas ni Seung-Hoo ang sagot, mauunawaan din niya kung ano ang gusto ng kanyang puso, at hindi pa huli ang lahat kung gusto niyang sumali sa kompetisyon o hindi. Hindi inaasahan na pagkatapos nito, kusa mismong pumunta ang ama ni Seung-Hoo kay Junsu at pinakita sa kanya ang patunay na ang kanyang anak ay direktang tinanggap sa ACC at nag-aral ng matematika mula pa noong 8 taong gulang siya. Gusto ng ama na ipagpatuloy ng guro ang pagtuturo sa kanyang anak upang sumali sa Olympiad, ngunit ayaw niyang ibunyag ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Seung-Hoo ang matematika. Dahil sa takot na nasaktan siya sa nakaraan, tinanggihan ni Junsu
ang alok ng ama. Sa kabilang banda, palihim na pumunta si Eugene kay Jong-a at humiling sa kanya na bigyan siya ng espesyal na pribilehiyo upang maging napiling kalahok sa Olympiad nang hindi dumaan sa school selection competition. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Jong-a. Pagkatapos nito, binigyan pa niya ng pressure ang batang babae na kung hindi siya mananalo sa school competition, hindi na siya karapat-dapat para sa prestihiyosong paaralang ito. Balik tayo kay Seung-hyo. Kahit ayaw niya, ang kanyang isip ay patuloy na iniisip ang problema sa matematika ni Junsu at nalutas niya ito nang hindi namamalayan. Kasabay nito, naghanap din si Junsu tungkol kay Seung-hyo noong siya ay 8 taong gulang. Napagtanto niya na marahil sa taong iyon ay nabigo siya sa Mathematics Olympiad. Kaya pagkatapos noon, hindi na naglakas loob si Seung-hyo na aminin na isa siyang henyo. Sa buong gabing iyon, parehong hindi makatulog ang guro at estudyante. Kaya, nagbisikleta si Junsu papunta sa paaralan para mag-relax at nagulat siya nang makita niya na nandoon din si Seung-hyo at nilulutas ang problemang ibinigay niya. Tinulungan niya ito at agad na dumami ang mga ideya sa isip ng dalawa. Ang teorya ng isa ay nagpasigla sa pagkahumaling ng isa sa matematika. Sabay silang naglutas ng problema nang hindi napansin na umaga na hanggang sa napuno na ng mga formula ang pisara. Kahit na hindi pa rin nila mahanap ang solusyon, pansamantala silang huminto. Napagtanto ni Seung-hyo na nagising na sa kanya ang panginginig, ananabik at pagkalunod sa paglutas ng problema. Napagtanto naman ni Junsu na ang kanyang estudyante ay pinipilit na harapin ang kanyang mental trauma. Kaya nagpasya siyang hayaan itong malayang pumili kung ano ang gusto nito. Gayunpaman, ang eksena ng guro at estudyante na magkasamang naglutas ng problema ay nakarating sa pinuno ng academic affairs. Naghahanap siya ng mga mahuhusay na mag-aaral, kaya hindi niya maaaring baliwalain si Seung-hyo. Samantala, nanood ng horse racing sina Ijin at ang kanyang ama. Ang pinipiling kabayo ay palaging ang pinakamalakas at siguradong mananalo. Ito ay nagpasimula ng pagkaduda ni Ijin sa sarili dahil mula pa noong ipinanganak siya ay hindi na siya ang pinakamahusay. Nang mapansin niya ang kawalan ng katiyakan ng kanyang anak, lihim na nakipagkita muli ang mambabatas kay Ginang Jong-a ng gabing iyon. Nang banggitin niya ang Olympiad, alam na niya agad na ang layunin nito ay irekomenda ang kanyang anak na babae. Kaya kusang loob siyang nag-alok, kailangan gamitin niya ang kanyang posisyon bilang mambabatas upang tulungan ang kanyang paaralan na makapasa sa appraisal council at maging isang paaralan para sa mga may talento sa matematika. Kung magtagumpay, susuportahan niya si Ijin. Upang hindi makipagkompetensya si Seung-hyo kay Ijin para sa posisyon sa kompetisyon. Inimbitahan ng pinuno ng academic affairs ang ama ni Seung-hyo na magkita sa paaralan at pinakita sa kanya ang video ng kanyang anak na masayang naglutas ng mga problema sa matematika. Labis na naantig ang ama hanggang sa umiyak, iniisip na nabawi na ng kanyang anak ang dating sigasig nito. Sinamantala ni Jong-a ang pagkakataon at pinayuhan ang ama na ilipat si Seung-hyo sa ibang paaralan upang maipakita nito ang kanyang talento. Pag-uwi, pinanood muli ng mag-asawa ang video ng kanilang anak na noong bata pa ay mahilig sa matematika na labis nilang ipinagmamalaki. Umaasa silang muling mabubuhay ang hilig at talento ng bata. Nang umuwi si Seung-hyo, agad siyang niyakap ng kanyang ina. Gusto naman ng kanyang ama na lumipat siya sa isang science high school upang mag-aral. Simula ngayon, kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng matematika at gagawin ng kanyang ama ang lahat para makapag-aral siya. Sa pagkarinig nito, pakiramdam ni Seung-hyo ay labis siyang nahihirapan. Ayaw niya, ngunit hinawakan siya ng kanyang ama sa liig at idiniin sa kabinet ng mga medalya. Gusto ng ama na ipagpatuloy ng kanyang anak ang pagdadala ng karangalan sa kanya dahil ang pagiging walang silbi ng kanyang talento ay isang pag-aaksaya sa kanyang pagsisikap sa pagpapalaki. Ang bigat ng presyon mula sa kanyang ama ay labis na nagdulot kay Seung-hyo na tumakbo palayo. Nakalimutan niya si Junsu, nagpapanggap na nagmamalasakit ngunit ginagamit lang din siya. Kinabukasan, tinanong ni Junsu ang kanyang guro sa asignatura at nalaman niya na si Seung-hyo ay malapit nang lumipat sa isang school for the gifted upang maghanda para sa kompetisyon. Nang aalis na siya kasama ang kanyang ama, matapang siyang tumakbo palabas upang pigilan ito. Kahit na siya ang ama ni Seung-hyo, wala siyang karapatang pilitin ang bata. Gusto niyang ipaubaya sa kanya ang pagtuturo kay Seung-hyo dahil sa pagpapahintulot lamang na gawin nito ang matematika ng malaya ay maaaring lumipad ang kanyang talento. Hindi pinakinggan ng ama ang kanyang sinasabi at pilit na pinasakay ang kanyang anak sa kotse upang lumipat ng paaralan at lahat ng ito ay nasaksihan ni Jong-a mula sa itaas. Ang lahat ay nasa ilalim pa rin ng kanyang plano. Dinala ng ama si Seung-hyo upang bisitahin ang bagong paaralan. Samantala, si Junsu at ang iba pang mga guro ay naghahanda ng mga problema para sa school selection exam sa araw na idinaos ng Asung High School ang selection exam. Si Seung-hyo ay kailangan ding kumuha ng entrance exam upang matanggap sa school for the gifted. Sinubukan niyang lutasin ang problema ng napakabilis. Sa parehong oras, sinubukan ni Junsu na palawigin ang oras ng pagsisimula, umaasa na makakabalik si Seung-hyo sa Asung High School upang lumahok sa selection exam sa huling minuto. Kailangan niyang isara mismo ang pinto. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Hindi siya binigo ni Seung-hyo. Masaya niyang sinabi sa guro na natagpuan na niya ang sagot sa problema sa matematika kagabi. Tuwang-tuwa si Junsu at agad na hinila ang kanyang estudyante papasok sa silid. Humihiling sa pinuno ng academic affairs na payagan siyang lumahok sa selection exam ang paglitaw ni Seung-hyo ay nagbanta sa lahat ng mahuhusay na estudyante na naroroon. Kahit ayaw ni Jong-i, hindi pa natatapos ni Seung-hyo ang proseso ng paglipat ng paaralan, kaya may karapatan pa rin siyang lumahok sa exam ng Asung High School. Dahil naibigay na sa kanya ng kanyang mathematics
mathematics teacher ang mga problema, kailangan lang ni Eugene na isulat ang lahat ng kanyang isinasaulo, habang si Seung-Hoo ay sariling naglutas ng 100%. Ngunit ang bilis niya ay hindi mababa kay Eugene. Sa pagtatapos ng oras ng pagsusulit, pinuntahan ni Eugene si Seung-Hoo at sinumbatan siya sa pag-agaw ng posisyon para sa Olympiad. Maaari na niya ngayong prangkahan siyang sabihin na gusto niya ang matematika, habang siya ay pinilit lamang na sumali sa kompetisyon. Inilabas na ang resulta ng pagsusulit. Parehong nakakuha ng perpektong marka sina Eugene at Seung-Hoo. Hindi masaya si Eugene sa resulta, habang si Seung-Hoo ay walang pakialam kung makakasali ba siya sa kompetisyon o hindi, gusto lang niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng matematika kasama ang kanyang guro. Si Jeonsu ay tinawag sa Academic Affairs Office upang pag-usapan ang tungkol sa paglahok sa Olympiad. Dahil siya ay dating kalahok sa Olympiad, alam niya ang mga patakaran sa pagmamarka. Kung pareho silang nakakuha ng parehong marka, kailangan nilang kumuha ng re-exam para sa patas na laban. Alam ni Jong-e na hindi mananalo si Eugene laban kay Seung-Hoo, kaya inimbitahan niya ang mga magulang ng dalawang estudyante. Sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa mambabatas, nalaman niya na isang paaralan ang walang mag-aaral na lalahok sa Olympiad. Kaya nagpasya siya na gawing kinatawan si Eugene ng paaralang iyon upang makasama siya ni Seung-Hoo sa kompetisyon. Kaya napanatili niya ang henyo na si Seung-Hoo para sa kanyang paaralan at natulungan niya ang anak ng mambabatas na makasali sa Olympiad. Ang mambabatas ay hindi nasisiyahan na mayroong isang malakas na kalaban tulad ni Seung-Hoo, ngunit nais pa rin ni Jong-a na panatilihin ang henyo para sa kanyang paaralan. Mayroon siyang malaking ambisyon na gawing isang royal school ang Asong School, na dalubhasa sa pagsasanay ng mga henyo para sa bansa at hindi kontrolado ng Ministry of Education upang maaari silang kumita mula sa tuition fees. At sa hinaharap, ang mga anak ng matataas na opisyal ay ipadadala sa paaralang ito para sanayin niya. Ang mambabatas ay nabigla sa kanyang narinig. Ang balita na sina Seung-Hoo at Eugene ay mag-ensayo para sa Olympiad ay nagdulot ng kaguluhan sa buong paaralan. Si Jeonsu ang magiging guro nila. Ang unang problema na ibinigay niya sa dalawa ay gamit ang lengguwahe ng matematika. Iguhit ang isang tema at pagkatapos ay ipakita ito sa loob ng 3 minuto. Hindi gusto ni Eugene si Seung-Hoo at si Jeonsu, kaya nagdahilan siya at umalis ng maaga. Kinabukasan, ang listahan ng mga nakapasa sa mathematics club ni Jeonsu ay inilabas na. Nakapasa si Seung-Hoo, pati na rin ang mga kaibigan niya sa dance club. Tanging ang mahusay na pinuno ng klase ang hindi nakapasa. Siya ay labis na hindi nasisiyahan at hinila ang kanyang grupo upang hanapin si Jeonsu. Natatakot si Seung-Hoo na baka masaktan nila ang damdamin ng kanyang guro, kaya hinila niya ito sa isang sulok. Ngunit si Jeonsu ay hindi nataranta, kalmado siyang pumasok sa silid at ipinaliwanag sa pinuno ng klase. Pinili niya ang mga mag-aaral batay sa kanilang malikhaing pananaw sa matematika, hindi sa mga formula na kanilang isinaulo. Kung mayroon pa ring mga tanong ang pinuno ng klase, maaari niya itong tanungin sa mathematics workshop bukas ng umaga. Kinabukasan, nag-organisa si Jeonsu ng isang mathematics workshop. Sinagot niya ang lahat ng tanong ng mga estudyante tungkol sa matematika. Samantala, ang pinuno ng klase ay nag-aalinlangan pa rin kaya nanatili siya sa isang sulok at hindi sumali. Sa break, hinahanap niya si Eugene para asarin na ngayon ay kailangan na rin niyang maging kasama ni Seung-Hoo sa iisang club. Agad naman siyang sinagot ni Eugene. Ang mga matatalino tulad nila ay kailangan pa ring matalo ng tinatawag na henyo tulad ni Seung-Hoo. Hindi matanggap ng ina ng pinuno ng klase na hindi nakapasa ang kanyang anak sa mathematics club. Kaya, pumunta siya kay Jong-a upang magreklamo. Bumalik si Jong-a at tinawag si Jeonsu upang paalalahanan na huwag siyang maging masyadong matigas ang ulo. Ngunit hindi siya natakot. Ang kanyang mathematics club ay patuloy pa rin sa operasyon. Walang magawa si Jong-a kundi bigyan si Jeonsu ng isang potted plan. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang henyo na kanyang palakihin. Bumalik si Jeonsu sa paaralan. Isang note ang nahulog mula sa librong ipinahiram niya kay Seung-Hoo. Dinala niya ito sa guro upang tanungin, ngunit hindi ito sa kanya. Ang papel ay may kaugnayan sa isang sikat na vector research project. Kaya, si Seung-Hoo ay labis na nagtataka kung sino ang may-ari nito. Kaya, dinala ni Jeonsu ang kanyang estudyante sa isang nursing home. Pumasok siya sa loob upang hanapin ang isang tao. Samantala, naglaro siya ng chess sa labas kasama ang isang master. Siya ang ama ni Jeonsu, ang may-ari ng vector research project tungkol sa paggalaw ng liwanag sa isang 1000 matrix. Dahil sa pagkakataon na makilala siya, tinanong ni Seung-Hoo ang tungkol sa pag-ulit ng mga numero sa papel. Itinuro niya ang pananaw ng bata sa isang mas malaking espasyo. Iyon ay walang hangganang numero sa loob ng may hangganang mga numero. Ito ay daan-daang malalaking mathematical formulas mula lamang sa ilang numero. Ngunit dahil sa patuloy na pananaliksik sa isang numero, naging may sakit sa pag-iisip siya tulad ng kanyang kasalukuyang estado. Ito rin ang pinagdaraanan ni Jeonsu. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya gusto ang matematika na nililimitahan ng mga numero. Kaya, tiningnan niya ang matematika sa pamamagitan ng mga imahe. Kinabukasan, kinilala ni Jeonsu ang ideya ng presentasyon ni Seung-Hoo. Upang makakuha ng higit pang material para sa paksa, inimbitahan ni Jeonsu sina Eugene at Seung-Hoo na pumunta sa isang exhibition sa Jeju Island. Gayunpaman, si Eugene ay galit pa rin kaya hindi siya pumunta. Si Seung-Hoo at Jeonsu lang ang pumunta sa exhibition. Ang mga larawan doon ay iginuhit lahat gamit ang mga numero sa matematika, kaya napaka-espesyal nila. Pagkatapos tingnan ang mga larawan, pumunta ang dalawa sa library upang matuto tungkol sa kasaysayan ng geometry. Gusto ni Jeonsu na suportahan si Seung-Hoo upang makahanap ng paksa para sa kanyang presentasyon. Gabi na nang umuwi ang dalawa. Pagkatapos nilang kumain, nakita sila ng pinuno ng klase. Kaya, naisip niya ang isang masamang ideya. Kinabukasan, ang mga mag-aaral sa buong paaralan ay nag-ingay dahil sa mga
malalaswang larawan ng guro at estudyante na si Junsu. Alam ni Ijin na ang pinuno ng klase ang gumawa nito. Hindi siya sang-ayon sa ganitong maruming laro. Ngunit nang marinig niya na sinabi nito na hahadlangan niya si Seung-hoo para sa kanya, nagsimula siyang mag-alinlangan. Nang malaman ito ni Seung-hoo, agad siyang pumunta sa pinuno ng klase at sinuntok ito. Pagkatapos ay isa pa. Susugod pa sana siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Mabilis na nakarating ang insidente kay Jong-a na ikinatuwa niya. Gusto niyang makita kung paano hahawakan ni Junsu ang bagay na ito. Sa opisina, parehong hindi umamin sina pinuno ng klase at si Seung-hoo sa kanilang kasalanan. Mas malala pa, ang kasong ito ay ipinasa sa School Violence Prevention Department para ayusin. Kung lalampas sila sa limitasyon, mawawalan si Seung-hoo ng karapatang kumuha ng exam. Si Junsu ay mayroong appointment para tingnan ang wedding dress kasama ang kanyang fiancé. Kaya hindi niya masamahan at protektahan si Seung-hoo. Napakaganda niya sa kanyang puting damit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para sa kanyang estudyante. Nang matanggap ang balita mula sa class advisor, mabilis siyang naghubad ng damit. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang asawa at biyenan at nagmamadaling pumunta sa paaralan. Sa opisina, ang ina ng class president ay galit dahil binugbog ang kanyang anak. Dahil ang kanyang asawa ay isang direktor sa communications department, iginigit ng ina ng class president na parusahan ng paaralan si Seung-hoo. Kung hindi niya hahayaan ang kasong ito na matapos ng tahimik. Nang marinig ito, agad na kinuha ni Junsu ang college ng mga larawan para ipakita sa kanya. Ang mga estudyante ay nangahas na siraan ang kanilang guro sa ganitong paraan. Kung kumalat ito sa online, ang kanyang anak ang magiging pinakapinupuna. Kahit padalhin ito sa school council para sa disciplinary action, ang estudyanteng iyon ay mapapatalsik. Sa narinig na ito, nanginginig ang ina ng class president at hindi makapagsalita. Agad niyang binago ang kanyang paninindigan at humingi ng paumanhin sa guro para sa kanyang anak. Matapos ayusin ang kasong ito, inanap ni Junsu si Seung-hoo. Pinagalitan niya ito sa paggamit ng karahasan. Ngunit natutuwa rin siya dahil unti-unti nang bumabalik ang damdamin nito tulad ng tuwa, lungkot at pagiging galit. Hindi na namumuhay tulad ng isang bato. Nagpa siya si Seung-hoo na ipahayag ang lahat ng gusto niya tulad ng sinabi ni Junsu. Nang marinig ito, bumalik siya sa bahay ng may kapayapaan sa isip. Nang makita ng fiancé ang larawan ng kanyang asawa na sinisiraan, labis siyang nagalit at gusto niyang mag-resign na ito sa paaralan. Ngunit ito ay isang bagay na ayaw niyang gawin. Kinabukasan, mas kalmado na ang sitwasyon, parehong humingi ng paumanhin ang class president at si Seung-hoo sa isag-iisa at sa guro. Hindi na rin ito inisip pa ni Junsu at pinatawad ang mga estudyante. Matapos ayusin ang mga issue sa paaralan, nagkaroon na si Junsu ng oras para makasama ang kanyang asawa. Ang mag-asawa ay inimbitahan para kumain kasama ang isang kongresista. Ipinahayag ng kongresista ang kanyang hangarin na tulungan ni Junsu ang kanyang anak na babae sa kanyang research paper para sa Olympic competition. Ngunit sa hindi inaasahan, direkta niyang sinabi na nabasa na niya ang ideya ng pananaliksik ni Yejin. At natuklasan niyang ito ay masyadong perpekto, na para bang may isang eksperto na nakialam dito. Dahil hindi ito kayang gawin ng isang estudyante sa high school. Nang marinig ito, namutla ang kongresista. Ito ang unang pagkakataon na may nangahas na ilantad siya ng ganoon at totoo nga ang sinasabi. Dahil sa parehong oras, nakaupo ang nanay ni Yejin at nakikipag-usap kay EMF Jong-a at nalaman niya na ang kanyang anak na babae ay tutulungan ng isang eksperto mula sa Science Research Institute. Ngunit sa paningin ng mga tao, iniisip nila na ang dalagita ay nag-aaral kasama sina Junsu at Seung-hoo. Bagaman alam ni Junsu na hindi patas ang karerang ito, hindi niya maaaring ilantad agad ang kongresista at pagkatapos ng hapunan. Napilitan pa silang tanggapin ang suhol mula sa kongresista. Sa daan pa uwi, ipinaalam ng kanyang fiancé kay Junsu na ang susunod na Olympic competition ay gaganapin sa ilalim ng pamamahala ng kongresista. Sa maaga pa lang ay nakatadhana na ang magwawagi. Ang layunin nito ay ang pag-ugnayin ang Mathematical Association at ang Ministry of Education. Nang malaman ni Junsu ang katotohanan, labis siyang nagalit. Inutusan niya ang kanyang asawa na ibalik agad ang regalo sa kongresista. Pagkatapos, bumaba siya ng sasakyan at naglakad pa uwi. Nagkataon na nakita ito ni Seung-hoo. Agad siyang tumakbo para sundan ang kanyang guro. Nang makita niyang malungkot ito, binigyan niya ito ng ice cream na binili niya upang hindi na maranasan pa ang kawalan ng katarungan. Kinabukasan, personal na dinala ni Junsu si Seung-hoo sa Jeju Island muli upang kumuha ng inspirasyon. Nagkataon naman na ang mag-inang Yejin ay nasa isla rin para magbigay ng pahayag tungkol sa research paper ni Yejin na tungkol sa facial recognition. Ang mag-inang Junsu ay pumasok sa isang homeboy room kasama ang pagmuni-muni ng ilaw na lumilikha ng malabong espasyo. Dahil dito ay naramdaman ni Seung-hoo ang paghanga sa kanyang guro. Sa tuwing kinukuha niya ang kanyang kamera para kunan ng material, hindi niya maiwasang kunan ng palihim ang kanyang guro ng ilang larawan. Habang tinitingnan ang mga painting ni Venga, inamin ni Seung-hoo na hindi pa rin niya malutas ang problemang ibinigay sa kanya at laging may butas. Inihayag ni Junsu na kahit ang kanyang ama ay hindi mapatunayan ang problemang iyon, kaya hindi na kailangang masyadong malunod si Seung-hoo dito. Sa gabi, magkasama silang nakaupo at tumitingin sa mga bituin at nakikinig sa parehong musika. Ang nararamdaman ni Seung-hoo ay lalong lumalim nang makabalik sa airport. Nakita niya ang kanyang guro na natutulog habang naghihintay. Si Seung-hoo ay kusang loob na umupo sa tabi ni Junsu at dahan-dahan na ipinagsandal ang ulo nito sa kanyang balikat para maging komportable. Sa parehong oras, bumalik din si Yejin at ang kanyang ina sa airport. Hindi sinasadya na nasaksihan niya ang eksenang ito. Maaaring samantalahin ng kaibigan ang pagkakataon na ito para sirain si Seung-hoo, ngunit hindi niya ginawa. Nang dumating ang kanyang ina, naghanap siya ng dahilan para ilayo ito sa lugar upang hindi niya makita ang eksenang ito at gumawa ng gulo. Ang dalawang mag-aaral ay bumalik sa Seung. Naghintay si Seung-hoo na makapasok sa bahay ang kanyang guro bago
siya umuwi. Ang mga larawan at materyales na yon ay hindi nagpukaw sa interes sa matematika ni Seung-Hu tulad ng larawan ng kanyang guro. Kinabukasan, sa paaralan, tinawag si Junsu ni Jong-a para bigyan ng paalala. Huwag maging masyadong pabor sa isang estudyante, kung hindi, ang isa ay magsiselos at malulungkot. Tila alam ng babaeng ito ang lahat ng nangyari kahapon. Bago pa man maintindihan ni Junsu ang nangyayari, lumapit na sa kanya si Ejin. Naramdaman ng dalagita na mas gusto ng guro si Seung-Hu kaysa sa kanya. Ang pakikipagkumpetensya sa isang likas na henyo ay napakahirap para kay Ejin. Pinalakas ni Junsu ang loob ng kanyang estudyante na huwag maging masyadong sensitibo at sinabing wala siyang kinikilingan. At dapat itong tingnan ang Olympic competition bilang isang festival at ibigay ang lahat sa kompetisyon. Si Ejin ay nakatayo sa labas ng classroom at ang kanyang pagkainggit kay Seung-Hu ay kitang-kita sa kanyang mukha. Ang paksang pinili ni Seung-Hu para sa kanyang presentasyon ay lubos na ikinagulat ni Junsu. Ang mag-aaral na ito ay tunay na may talento. Ibinigay niya sa kanya ang bato na nagsisilbing anting-anting. Sumisimbolo ito ng kanyang pagmamahal sa matematika at mabilis na dumating ang pinakahihintay na Olympic competition. Patuloy na kusang loob na lumayo si Ejin kina Junsu. Sinabi niya na pupunta siya sa waiting room. Ngunit ang totoo ay babalik siya sa sasakyan kasama ang kanyang ina para kunin ang draft ng presentasyon na inihanda na. Samantala, pumunta si Junsu para manood ng talumpati ng propesor sa matematika at 20 minuto na lang bago magsimula ang kompetisyon. Kaya kailangang maghanda na si Junsu sa silid ng pagsusulit. Si Seung-Hu ay nanatili sa lobby at hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang dating guro na nag-ensayo sa kanya noong bata pa siya. Ang pagkabigla at pressure ay naging dahilan para hindi siya makahinga at umalis siya. Ngunit nakilala pa rin ng guro ang pag-glorify ng mga veteranong propesor sa henyo na si Seung-Hu. Nagpaalala ito sa kanya ng sakit sa nakaraan at agad siyang tumakbo. Sa huli, ang lalaking iyon sa kanyang alaala ay ang nakatatandang kapatid ni Seung-Hu. Ang dalawang magkapatid ay parehong tinaguri ang math geniuses. Ngunit mas mahusay ang talento ng nakababatang kapatid kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Ang nakatatandang kapatid ay nakaramdam ng inferiority at nag-isip ng mga masasamang bagay. Mula noon, nag-iwan ito ng hindi gumagaling na mental na sugat kay Seung-Hu. Ito rin ang dahilan kung bakit niya gustong talikuran ang pag-aaral ng matematika. Habang gulat ang isip ni Seung-Hu, inimbitahan si Ejin na pumunta sa opisina para makipagkita sa panel ng mga hurado. Kasama rin doon si Junsu kaya naramdaman niya na hindi ito patas. Kaya, tinawag niya si Ejin sa labas kasama siya. Pagkatapos, tinawag niya si Seung-Hu na sumagot naman sa tawag. Nanginginig na humingi ng paumanhin sa guro si Seung-Hu, wala na siyang sapat na kumpiyansa para sumali sa Olympic competition. Labis na nag-alala si Junsu at agad na tumakbo papunta sa rooftop kasama ang kanyang estudyante. Sa rooftop, tiningnan ni Seung-Hu ang mga numero sa mga plate number ng kotse. Pagkatapos ay naalala niya ang mga salitang pampalakas loob ni Junsu at ang kanyang pagganyak na mag-aral ng matematika ay biglang lumabas. Sa sandaling ito, nasa estado siya ng pagkagalak dahil sa paglutas ng isang problema sa matematika. Nagpatuloy siya sa pag-solve at sa wakas ay nakuha niya ang sagot sa problemang ibinigay ni Junsu. Pagkaalis niya ng panulat, dumating na ang guro. Nang makita ang problemang nalutas ng kanyang estudyante, kasama ang kanyang mga luha, labis siyang nalito. Ngunit mabilis siyang pinapaalalahanan ng estudyante na malapit na ang oras ng pagsusulit. Kailangan nilang magmadali sa silid ng pagsusulit at buti na lang at dumating sila sa tamang oras para sa pagtawag ng pangalan ni Seung-Hu. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng pagkabahala kay Ejin. Ang mga magulang ni Ejin, magulang ni Seung-Hu at ang kapatid na babae ni A.F. Jong-a ay dumalo lahat. Lahat ng estudyanteng sumali sa pagsusulit na ito ay pinili ang 4.0 technology bilang paksa ng kanilang presentasyon. Nang turn na ni Ejin, upang maging kakaiba, pinili niyang magpresenta sa English. Ginamit niya ang kanyang ina bilang halimbawa para sa kanyang facial recognition technology. Ang pamamaraang ito ay para malaman ng lahat na siya ang anak ng kongresista matapos ang pagsusulit. Si Ejin ay labis na na-pressure kaya tumakbo siya sa banyo at nagsuka. Nang turno na ni Seung-Hu, mahigpit niyang hinawakan ang lucky stone sa kanyang kamay. Lumapit siya sa pangunahing entablado, iniharap niya ang ideya kung ang artificial intelligence ay maaaring magsulat ng mga nobela, gumawa ng musika at maglaro ng chess o hindi. Ginamit niya ang infinite at finite number theories para ipaliwanag ito. Ang imahinasyon at damdamin ng tao ay walang hanggan habang ang mga produktong teknolohiya na nilikha nila, gaano man ito ka-advanced, ay maihangganan. Napaka-abstract nito kaya nagtawanan ang mga tao. Ngunit hindi rin maikakaila na si Seung-Hu ay ibang-iba sa mga naunang kalahok. Gumawa sila ng isang produkto ng teknolohiya, habang gumawa naman siya ng isang research premise sa matematika. Ipinagmamalaki ni Junsu ang panibagong pananaw sa matematika ng kanyang estudyante. Nag-aalala rin si Ejin na maagaw ang kanyang posisyon. Ang mga taong tumatawa kay Seung-Hu sa simula ay kailangan na ngayong pumalakpak sa kanyang bagong paraan ng pag-iisip. Dumating na ang oras ng pagpapahayag ng mga resulta. Mayroong 4 na estudyanteng nanalo, kasama sina Ejin at Seung-Hu. Ngunit ang taong nakakuha ng pinakamataas na parangal ay si Ejin. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong 2 grand prizes. Dahil ang mga dayuhang hurado ay lubhang humanga sa makataong talumpati ni Seung-Hu. Kaya karapat-dapat din siyang makakuha ng parangal na katumbas ng kay Ejin. Masaya ang guro para sa kanyang estudyante at ipinagmamalaki ng mga magulang ang kanilang anak, habang ang mukha naman ng prinsipal ay nakasimangot. Sa pagtatapos ng kaganapan, gusto sana ni Seung-Hu na magpakuha ng litrato kasama si Junsu, ngunit maaga siyang dinala pa uwi ng kanyang asawa. Sa hindi inaasahan, sinundan siya ni Seung-Hu. Nang matanggap ng asawa ni Junsu ang tawag mula sa kanyang superior, pumunta siya sa ibang lugar
lugar para sagutin ito, habang hinila naman ni Seung-Woo ang kanyang guro papunta sa rooftop. Ikinuwento niya kay Junsu ang tungkol sa kanyang kapatid na kasama niya sa Genius Training Academy. Siya rin ang kanyang unang kaibigan kaya mahal na mahal niya ito at hindi niya inaasahan na dahil sa isang tamang sagot na nahanap niya. Nawala ang ilang taon na ginugol sa research project ng kanyang kapatid at pinili niyang wakasan ang kanyang buhay at nalaman niya ang sitwasyon. Labis na naunawaan ni Junsu ang kanyang estudyante dahil ang kanyang ama ay nabaliw din dahil sa pagkabigo sa kanyang buong buhay na research project. Ang eksena kung paano niya inalo ang kanyang estudyante ay hindi sinasadyang nakita ng kanyang fiancé. Sa hapunan, inakala niya na si Seung-Woo ay may paghanga sa kanyang asawa. Pinayuhan niya ang kanyang asawa na maging mas maingat kung hindi magiging dahilan ito ng emosyonal na pag-unlad ng binata. Hindi lang siya ang nag-iisip nito, kundi pati na rin si Yejin na nag-iisip na may damdamin si Seung-Woo kay Junsu. Noong bata pa sila, pareho silang nasa Talent Training Academy. Ngunit si Yejin ay hindi isang likas na talentado, kaya madalas siyang kailangang manatili pagkatapos ng klase para itama ang kanyang mga pagkakamali. Si Seung-Woo lang ang nanatili para tulungan siya, kaya nagustuhan niya ito. Ngunit nainggit din siya sa kanyang talento. Bumalik sa kasalukuyan, hindi inaasahan na dumating ang kapahamakan kay Yejin. May isang reporter na naglabas ng impormasyon. Ang ideya ng presentasyon ni Yejin ay katulad ng facial recognition program ni Professor Cha. Si Professor Cha ay isang hurado sa Olympic competition at bilang karagdagan, tumanggi si Junsu na sagutin ang tanong ng reporter tungkol sa proseso ng pag-ensayo ng dalawang estudyante. Dahil hindi niya alam na reporter ang babae, kaya ang issue ng pagkuha ni Yejin ng ideya ng presentasyon mula sa iba ay lalong pinalala ng publiko. Dahil dito ay nagalit si Yejin kay Junsu. Kinabukasan sa paaralan, pagkababa pa lang niya ng kotse ay agad na siyang nilapitan at inatake ng mga reporter. Biglang dumating si Seung-Woo at hinawakan ang kamay ni Yejin at tumakbo palayo. Pinayuhan niya itong hanapin si Junsu at pumunta naman si Yejin sa lugar kung nasaan ito. Diretsang sinabi ni Junsu sa kanyang estudyante na ang paggamit ng shortcut para makakuha ng premyo ay isang maling bagay. Si Yejin ay isang matalinong estudyante, ngunit ang kanyang puso ay magulo. Kaya, matutulungan siya ni Junsu na ayusin ang gulo, ngunit hindi ito pinakinggan ni Yejin. Naniniwala siyang ang kanyang kalagayan sa pamilya ay akma sa mga benepisyong dapat niyang matamasa. Si Seung-Woo ay may likas na talento habang si Yejin ay may pera, kaya naniniwala ang dalagitan na ang kompetisyon ay patas at handa siyang baliwalain ang mga paninira ng kanyang mga kaibigan. Maging si Hwee Jong-a ay tinawag si Junsu para kausapin ng pribado. Ang mga pribilehiyong tinatamasa ni Yejin ay normal, tuwirang sinabi niya. Ang paaralang ito ay itinayo para sa pagtuturo sa mga anak ng mga mayayaman, kaya hindi dapat tangkain ni Junsu na baguhin ang anumang bagay, kung hindi, siya ang kailangang umalis. Sinabi ni Jong-a iyon kay Junsu, ngunit nang tumawag ang kongresista para humingi ng tulong para sa kanyang anak, tumanggi siya. Nang malaman ni Yejin ang balita, nagalit siya sa kanyang mga magulang, at pinilit niya sila na tulungan siyang maging class valedictorian sa lahat ng paraan. Sa hindi inaasahan, kinabukasan ay direktang pumunta si Yejin kay Jong-a, at ipinahayag ang kanyang galit kay Junsu. Nang makita ito ni Jong-a, labis siyang natuwa, at hinikayat si Yejin na panatilihin ang ganitong paninindigan upang talunin ang iba. Pagbalik sa paaralan, nang makita ni Yejin ang eksena kung paano siya ka-close ni Junsu ay labis siyang nainggit at pagkatapos ng klase. Si Junsu, tulad ng dati, ay kinuha ang public bike para umuwi. Hindi niya inaasahan na may pumutol sa preno ng bike, kaya nawalan siya ng kontrol at bumagsak siya sa damuhan. Nang makita ito ni Seung-Woo, agad siyang tumakbo para buhatin ang kanyang guro papunta sa ospital. Ngunit wala siyang anumang koneksyon para maging tagapangalaga nito tulad ng kanyang fiancé. Samantala, baliw na si Yejin sa mataas na intensity ng pag-aaral at gumagamit pa siya ng mga gamot para mapataas ang kanyang focus na labis na ikinatakot ng kanyang ina. Ngayon, hindi na kailangan ng kanyang ina na maging valedictorian ang kanyang anak, ngunit hindi pumapayag si Yejin na mawala ang posisyon na matagal na niyang pinanghahawakan. Sa kabilang banda, matapos magpaimbestiga ng maigi, sa wakas ay nalaman din ni Jong-a na ang kanyang nakababatang kapatid ang nasa likod ng pagmamanipula sa mga reporter para sirain ang kanyang paaralan. Hinawakan niya ang isang bote at nagpunta upang babalaan ang kanyang kapatid na mag-ingat, ngunit ang kapatid naman niya ay nagbanta rin na sisirain ang posisyon ng kanyang ate. Bumalik kay Seung-Woo upang protektahan si Junsu. Dinala niya ang kanyang bisikleta at naghintay sa harap ng bahay nito para sunduin siya. Ngunit ang kanyang guro ay dinala ng kanyang asawa papunta sa trabaho. Nagpatuloy siya sa pagsunod sa sasakyan ng kanyang guro sa mahabang distansya hanggang sa nakarating si Junsu sa paaralan at sa tulong ng black box ng sasakyan ng kanyang kasamahan. Nalaman niya na si Yejin pala ang pumutol ng preno ng kanyang bisikleta. Ayaw nang palakihin pa ni Junsu ang issue, kaya tinawag niya si Yejin para kausapin ng pribado. Hindi sinisi ng guro ang estudyante at ibinigay sa kanya ang isang analysis chart ng anxiety sa pag-aaral. Gusto niyang malaman kung anong psikolohikal na kahirapan ang nararanasan ng dalagita. Lahat ng mga kaso na ibinigay ni Junsu. Naranasan ni Yejin ang lahat ng ito, kaya napaiyak siya at pinunit ang papel. Nakipagkita si Yejin kay Seung-Woo ng mag-isa at inamin niya na siya ang may kagagawa ng aksidente sa guro. Ginamit ni Yejin ang kaligtasan ni Junsu para takutin si Seung-Woo na huwag mag-exam ng mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit tumanggi siya dahil mula ngayon ay magiging mas mahusay na bersyon siya ng kanyang sarili. Nang makitang hindi gumana ang paraan na ito, ipinadala ni Yejin ang imbitasyon sa kasal ng guro at ng kanyang fiancé kay Seung-Woo para sirain ang kanyang mga pangarap. Ang biglaang katotohanan ay nagdulot
nagdulot sa kanya ng pagkabigla, kaya nagbabad siya sa ulan. Pagkatitig sa imbitasyon, bumalik siya sa paaralan para hanapin ang kanyang guro. Sinabi nitong ipahayag lang niya ang kanyang damdamin, ngunit ngayon ay kailangan niyang pigilan ang mga damdaming iyon. Alam ni Junsu kung ano ang sasabihin ng kanyang estudyante, kaya kusang loob siyang lumayo sa kanya at ibinalik niya ng maisakit ang album ng larawan sa kanyang guro at umalis. Sa parehong oras, dinala ni Ejin ang larawan ni Junsu na nakasandal sa balikat ni Seung-Hoo para ipakita kay Jong-a. Alam ng dalagita na kailangan niya ito para harapin si Junsu. Kaya ibibigay niya ang larawan sa kanya kapalit ng isang kopya ng pagsusulit. Dahil sa kondisyong ito ay tumawa si Jong-a at tumanggi. Ngunit sinabi pa rin niya kay Ejin na ingatan ang larawan at hintayin ang araw na magagamit niya ito. Sa linggo, si Junsu ay mayroong hapunan kasama ang ama ng kanyang fian. Pinapaalalahanan siya ng kanyang ama na unahin ang mga anak ng kongresista sa paaralan. Ngunit hindi pumayag si Junsu sa kawalang katarungan na iyon sa daan pabalik. Ano man ang payo ng kanyang asawa, hindi niya binago ang kanyang isip. Masyadong magulo ang lahat kaya nagpa siya si Junsu na puntahan ang kanyang ama. Pagdating niya sa lugar ay siya ring pag-alis ni Seung-Hoo. Lumalabas na binisita niya ang ama ni Junsu at ipinakita sa kanya ang problemang nalutas niya. Kinabukasan, sa paaralan, tinawag si Seung-Hoo ni Junsu sa math room para ibalik ang regalo. Naunawaan niya ang intensyon nito, ngunit hindi niya ito matanggap. Umaasa siyang sa lalong madaling panahon ay makakahanap ito ng problemang angkop para sa kanya. Pinigilan ni Seung-Hoo ang kanyang damdamin at umalis. Ang regalong ito ay hindi sinasadyang nakita ng class president. Ginagamit niya ito para takutin si Seung-Hoo na makipagkita sa soccer field. Hindi ibabalik ng class president ang larawan. Maliban na lang kung babalik si Seung-Hoo bilang isang estudyanteng may pinakamababang ranggo sa klase. Nagalit si Seung-Hoo at handa siyang makipag-away sa class president. Ngunit nangahas ang lalaki na bantaan siya na ipapakalat ang larawan sa buong paaralan na makakaapekto sa karera ni Junsu. Ngunit hindi madaling matakot si Seung-Hoo. Sabi niya, aagawin niya ang posisyon bilang top student ng class president sa darating na pagsusulit. Malapit na ang midterm exam, parehong abala ang mga guro at estudyante sa paghahanda sa pag-aaral at paggawa ng mga tanong, sinamantala ang pagkaabala na ito. Lihim na kinuha ng math teacher ang test paper at ipinadala sa ina ni Ejin. Excited na pumasok ang ina sa kwarto para ipasulat sa kanyang anak. Sa araw ng pagsusulit, nagpatuloy si Seung-Hoo sa kanyang performance at mabilis na sinagutan ang mga tanong. Lihim naman na kinopya ni Ejin ang mga sagot na kanyang kabisado. Ang mga resulta ng pagsusulit ay dumating na at lahat ng sagot ni Seung-Hoo ay tama na ikinagalit ng class president kaya pinunit niya ang test paper. Laking gulat ni Ejin nang matuklasan niyang may isang tanong na binago ang sagot, ngunit kinopya pa rin niya ang orihinal at maling sagot. Sa parehong oras, natuklasan din ng math teacher na nakalimutan niyang itama ang maling sagot para kay Ejin. Sa oras na ito, tinawag na siya ni Junsu sa opisina at nakaharap sa mga tanong ng guro. Hindi alam ni Ejin kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Nang pumasok ang math teacher at tinawag si Junsu sa labas para tulungan ang dalagita. Pagkatapos ay mabilis niyang iniulat ang sitwasyon sa ina ni Ejin. Ang pangyayaring ito ay hindi sinasadyang natuklasan ng kongresista. Para iligtas ang kanyang anak na babae, wala na siyang ibang paraan kundi puntahan si Jong-a at humingi ng paumanhin. Sa hindi inaasahan, si Jong-a ang nagbigay ng permiso sa math teacher na ipadala ang test paper sa ina ni Ejin. Ang pangyayaring ito ay sana magiging maayos kung sapat ang kakayahan ni Ejin na mapansin ang maling tanong, ngunit napakahina ng kakayahan ng dalagita. Nang marinig ito, agad na lumuhod ang kongresista at nagmakaawa kay Jong-a na iligtas ang kanyang anak na babae. Bilang kapalit, gagamitin niya ang kanyang koneksyon sa Ministry of Education para suportahan ang paaralan nito. Naunang naisip ni Junsu at ng class advisor ang posibilidad na malik ang test paper at naisip din nila na kokopyahin ni Ejin ang mga sagot na kanyang kabisado. Nagpa siya silang hintayin matapos ang pagsusulit bago simulan ang malalim na investigasyon upang hindi magdulot ng takot sa mga estudyante. Sa pagtatapos ng pagsusulit, si Ejin ay nasa ika-negatibo 13 na ranggo sa buong paaralan habang si Seung-Hoo ay nakakuha ng 100 sa lahat ng asignatura. Galit na pinakita ng class president ang larawan ni Junsu sa buong klase para hindi na ito maulit. Nagpa siya si Seung-Hoo na sunugin ito. Mula sa pagiging huli ay naging perpekto ang kanyang marka. Kaya si Seung-Hoo ay pinagsismisan na may hindi magandang relasyon sa kanyang math teacher. Dahil tapos na ang pagsusulit, gusto ni Junsu na linawin ang mga sagot ni Ejin. Ngunit sinabi sa kanya ng class advisor na ayaw ng vice principal na magpatuloy pa sila sa pag-imbestiga sa isyong ito. Ito ang desisyon ni Jong-a at itinulak niya ang lahat ng responsibilidad sa math teacher. Pinilit siyang umamin ng kanyang pagkakamali sa harap ng school board. Kaya ang math subject ay kailangang i-retake at lahat ng test papers ng mga estudyante ay kakanselahin na nangangahulugang walang sinuman ang makakaalam kung ano ang sagot ni Ejin. Ang kongresista ay tumawa ng malakas nang malaman niya ang balita. Iniisip na ang lahat ay naayos na sa paaralan. Ang math teacher ay gumamit ng dahilan na ang paraan ng paglutas ng mga estudyante sa problema ay wala sa curriculum, kaya ang math test ay muling gagawin. Hindi pumayag si Seung-Hoo dito, kaya agad siyang dinala sa opisina para pagalitan sa harap ni Junsu at agad na sinulat niya ang kanyang solusyon. Ito ay tulad ng itinuro sa program
na nagpatigil sa math teacher. Ang ibang mga guro ay masaya na tama ang sagot dahil hindi na nila kailangang gumawa ng bagong test paper. Ang math teacher naman ay nagsisi at tumakbo para humingi ng tulong kay MF Jong-a. Sa parehong oras, kailangan ding mag-text ni Yejin sa kanyang ina para humingi ng tulong. Dahil tinatanong na naman siya ni Junsu tungkol sa kanyang maling sagot at dahil hindi siya makasagot, nag-feign siya ng hirap sa paghinga na nagpilit kay Junsu at sa SE teacher na dalhin siya sa infirmary. Nakita ito ng ibang mga estudyante at inakala nila na inaapi ni Junsu si Yejin. Nagalit din ang ina ni Yejin at sinampal siya dahil sa pang-aapi sa kanyang anak. Sinubukan niyang magpatuloy ngunit pinigilan siya ni Seung-hyu at itinulak niya ang ina sa pader at dumating si Jong-a at dinala sina Junsu at ang ina ni Yejin sa opisina. Pinilit niya ang ina ni Yejin na humingi ng paumanhin kay Junsu at pagkatapos ay nangako siya kay Junsu na siya mismo ang susuriin ang mga resulta ng math at ibabalita ito sa kanya. Nang marinig ito, pumayag siyang umalis. Nang makarating ang balitang ito sa nakababatang kapatid ni Jong-a, personal niyang inimbitahan si Junsu para kausapin si Jongjun at ipaalam sa kanya. Hindi nag-aatubili ang kanyang ate na alisin ang sinumang humaharang sa kanyang daan, tulad ni Junsu. Kaya kung may mangyaring masama, maaaring humingi ng tulong si Junsu kay Jongjun. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng pagsubaybay ni Jong-a. Sa daan pabalik, hindi sinasadyang nakita ni Junsu si Seung-hyu na matatag pa rin sa kanyang paniniwala sa matematika. Tumalikod si Seung-hyu at sinubukang pigilan ang kanyang damdamin. Ang sunod-sunod na alaala mula sa kanilang unang pagkikita ay bumalik sa kanyang isipan. Kinabukasan ay ang araw ng kasal ni Junsu at ang mga estudyante sa math club ay pumunta para batiin ang kanilang guro. Si Seung-hyu naman ay pinili na dumalo sa isang math seminar para iwasan ang realidad. Pumasok si Junsu at ang kanyang asawa sa simbahan sa gitna ng pagbati ng lahat. Biglang lumabas sa screen ang larawan ni Junsu na nakasandal ang ulo sa balikat ni Seung-hyu at ang buong lugar ay napuno ng mga bulungan. Si Jong-a ang utak sa likod nito at ang eksena ng pagbati ni Jong-hyu kay Junsu kahapon ay kinuha rin ng kanyang detective. Nalito si Junsu, nagduda ang kanyang asawa at umalis ang kanyang biyenan sa gitna ng kasal. Habang inimbitahan si Jong-hyu sa television station para magbigay ng talumpati tungkol sa kanyang tagumpay, si Junsu naman ay tinanggal sa trabaho sa gitna ng pagpuna ng mga magulang. Si Jong-a ay talagang sumusunod sa tamang proseso. Kinapitalisahan niya ang lahat ng posibleng paraan upang ibagsak ang iba at 4 na taon na ang lumipas. Si Seung-hyu ay isa ng sikat na henyo sa buong bansa na nanalo ng maraming malalaki at maliliit na premyo at ng Mathematical Lucifer Award. Sa isang panayam, inihayag niya na huminto siya sa high school, kumuha ng entrance exam para makapasok sa kolehiyo ng maaga at mula noon ay ibinaon na ang sarili sa matematika. Ang kanyang tagumpay at kasikatan ay para lamang hindi siya makalimutan ng isang espesyal na tao. Sa parehong panahon, nagtapos si Yejin at naging kinatawan ng paaralan. Matagumpay na ginawang business tool ni Jong-a ang edukasyon. Yumuko ang matataas na opisyal sa kanya para sa pagpasok ng kanilang mga anak sa paaralan. Bumalik kay Seung-hyu, inimbitahan siyang magsalita saan man at minsan ay hindi sinasadyang nakita niya ang isang batang babae na maisuot na sombrero na may prime number. Akala niya si Junsu iyon, mas bumilis ang tibok ng puso niya at tumakbo siya papunta sa babaeng iyon sa mga manonood. Inalis niya ang sombrero nito, ngunit hindi iyon si Junsu. Sa pagtatapos ng talumpati, humingi ng autograph at litrato sa kanya ang batang babae. Sa gabi, ipinadala ng kanyang kaibigan kay Seung-hyu ang social media account ng batang babae at hindi sinasadyang nakita niya ang post ng bata tungkol sa isang libro na katulad ng ipinahiram sa kanya ni Junsu. Ang mga alaala ni Seung-hyu ay bumalik sa 4 na taon na ang nakakaraan. Araw na inaresto si Junsu, inialay niya ang kanyang buhay upang tulungan siyang patunayan na inosente siya. Ngunit nang tumakbo siyang muli sa kanyang bahay upang hanapin siya, lumipat na siya, hindi sinasagot ang mga text, bumalik sa kasalukuyan. Sinundan ni Seung-hyu ang bakas ng libro at nang puntahan niya ang aklatan at tanungin ang namamahala, nalaman niyang ang mga librong may selyong ito ay ibinigay ng isang hindi kilalang tao. Bumalik si Seung-hyu sa nursing home upang bisitahin ang tatay ni Junsu. Ipinakita niya sa kanya ang disease na pinatunayan niya at hindi sinasadyang narinig niya ang nurse na nagsasabing bumisita rin dito ang kanyang anak na babae. Kaya mabilis siyang tumakbo sa silid upang hanapin siya, ngunit umalis na siya. Tumakbo siya palabas, ngunit hindi pa rin niya siya nakita. Sinabi ng nurse na bibisita siya dito 2 beses sa isang buwan. Nang aalis na si Seung-hyu, binigyan siya ng tadhana ng isa pang pagkakataon na makita si Junsu. Gusto lang ni Seung-hyu na marinig ang papuri ng kanyang guro, ngunit gusto nitong putulin ang relasyon nila. Ngunit, lihim na binasa ni Junsu ang thesis na ipinadala ni Seung-hyu sa kanyang ama. Sa kabilang banda, biglang gustong imbitahan ni Jong-a si Seung-hyu na maging guro sa matematika sa kanyang paaralan. Nagulat siya na pumayag ito, at ngayon ang kanyang paaralan ay na-upgrade na sa isang mathematics magnet school. Ang pinakamagagaling na dating mag-aaral ay inimbitahan sa seremonya ng pagbubukas. Ngunit nang lumitaw si Seung-hyu, ang lahat ng paghanga ay napunta sa kanya. Ang mga aura ng iba ay namatay din na ikinagalit nila.
Sa pagtuturo sa paaralang ito, hindi sinasadyang nakita ni Seung-Hu ang batang babae mula sa nakaraan. Tinawag niya ang batang babae na si Sha noong break at tinanong kung may tutor ba siya. Ngunit si Sha ay galing sa isang mahirap na pamilya, kaya wala siyang pera para sa mga karagdagang klase. At minamaliit pa siya ng ibang mga mag-aaral, kasama na ang anak ni Jong-a na si Gina. Ngunit nang binubuli si Sha ng iba, ipinagtanggol siya ni Gina at sinaway ang mga ito. Sa katunayan, si Junsu ang tutor ni Sha, ngunit hindi siya pinayagan ni Junsu na sabihin ito sa sinuman, kaya hindi nagsalita ang batang babae. Nalaman din ni Junsu mula sa balita na si Seung-Hu ay isang guro sa Asong School. Sa katunayan, isa na siyang tutor sa matematika sa Samukram School. Ang sentrong ito ay nagtatago ng pagkakakilanlan ng mga guro at lalo na mahirap makapasok. Kahit na mayaman ka, kailangang tumawag ng mahabang panahon ang nanay ni Ijin para lang isama ang kanyang bunsong anak na si Yu-chan sa listahan ng waiting. Sa oras na ito sa paaralan, ang dating guro sa matematika ay kusang nag-alok na kumuha ng litrato kasama si Seung-Hu. Sa kabilang banda, ang dating kasintahan ni Junsu na si Tae-san ay hiwalay na sa kanya, ngunit lihim pa rin siyang tinutulungan na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa nakaraan, sinabi niya sa kanya na sinaktan siya ng prinsipal. Kaya ngayon nakikipagtulungan siya kay Jongjun upang imbestigahan ang kaso sa Asong School noong nakaraan. Bumalik kay Junsu, narinig niya ang sinabi ni Zia. Hinihiling ng bagong guro na hanapin ng buong klase ang aklat na I Love Math upang magsulat ng isang research paper. Ngunit ngayon, ang aklat na iyon ay hindi na inilalathala at napakabihira, kaya hindi mahanap ng batang babae upang tulungan ang kanyang estudyante. Pumunta si Junsu sa aklatan kung saan siya nag-donate ng mga libro at nahanap ang aklat na iyon. Hindi niya inaasahan na maaga pa lang ay naghihintay na pala si Seung-Hu para sa kanya. Oras na para magsara ang aklatan kaya pinatay ng tagapamahala ang lahat ng ilaw na ikinagulat ni Junsu. Agad siyang inalalayan ni Seung-Hu. Mabilis siyang tumakbo sa labas upang hanapin ang tagapamahala. Ngunit umuwi na ito at isinara pa ang pinto na ikinulong silang dalawa habang naghihintay ng taong magbubukas ng pinto. Nagkaroon si Seung-Hu ng oras na makasama si Junsu ng mag-isa. Naalala niya na minsan silang nagkasama sa aklatan na ito at tumitingin sa mga larawan at nahulaan din niya na si Zia ay estudyante ni Junsu. Habang nalilito siya, dumating ang tagapamahala at nakalabas silang dalawa, sumakay si Junsu sa kanyang sasakyan upang umuwi. Sinundan siya ni Seung-Hu gamit ang kanyang motorsiklo. Sa kabilang banda, ang dating class president ay isang tutor na ngayon para sa nakababatang kapatid ni Ejin. Interesado rin siya sa kanya, kaya pagkatapos ng kanilang session, inalok niya siyang ihati. Si Ejin ay nasasabik sa bagong kotse ng class president, kaya gusto niyang magmaneho, ngunit hindi niya inaasahan na masyado siyang nasasabik at nagmamaneho ng napakabilis, muntik nang mabangga si Junsu. Bumaba si Ejin ng kotse at galit na sinuntok ang pinto. Hinihiling sa driver ng puting kotse na bumaba at humingi ng tawad, ngunit ayaw nang makita ni Junsu ang mga ito. Sa sandaling iyon, dumating si Seung-Hu na nag-distract kay Ejin at nagbigay ng pagkakataon kay Junsu na umalis, bumalik siya sa center, ngunit hindi siya makalimutan ang sandali na nakita niya si Seung-Hu. Samantala, masaya pa rin si Seung-Hu na makita siya kahit na inisnab siya nito. Kinabukasan, siya ang unang nag-text ng good morning sa kanya, nakuha niya ang numero nito. Dahil lang sa isang mabilis na pagtingin sa mga numero sa kotse niya, inanyayahan ni Seung-Hu si Junsu na mag-lunch, masaya siyang dumating ito, ngunit hindi para makasama siya sa lunch, kundi para sabihan siyang burahin ang numero niya at huwag siyang kontakin. Kaya lumipat si Seung-Hu sa pag-alam tungkol sa kanyang estudyante na si Sia. Salamat sa aklat na nahanap ni Junsu para sa kanya. Maayos na nakumpleto ni Sia ang kanyang sanaysay. Inanyayahan siya ni Seung-Hu na lumahok sa kanyang susunod na thesis. Kapalit nito, gusto niyang malaman kung paano nakilala ng batang babae si Junsu. Sa pagkaalam na hindi niya ito maitatago, ipinahayag ni Sia na nakilala niya si Junsu sa pamamagitan ng chessboard. Bagamat bata pa, natalo ni Sia ang lahat ng mga nangungunang manlalaro ng chess. Nanalo siya sa lahat ng taya, ngunit isang araw ay inaresto siya ng pulisya. Isa siyang ulila, kaya walang magpiyansa sa kanya. Bagaman hindi niya ito kakilala, si Junsu ang naging tagapangalaga niya upang makaalis sa istasyon, at mula noon, naging estudyante niya si Sia. Sa kabilang banda, alam din ni Jong-a ang tungkol sa thesis ni Lee Seung-Hu. Nangako siya sa mga magulang, tutulungan niya ang kanilang mga anak na mapasama sa listahan. Ang taong nakikipagtulungan sa guro para sa thesis, gaya ng dati, ang nanay ni Ejin ay nanatili hanggang sa dulo ng event para bigyan ng regalo si Jong-a para mapalapit sa kanya. Matapos ang tea party kasama ang mga mayayamang ina, biglang ipinatawag si Jong-a sa istasyon ng pulisya dahil ang kanyang anak ay pinaghihinalaang nagnakaw ng relo ng ibang tao sa yoga studio. Mahinahon na ibinigay ni Jong-a ang kanyang calling card sa pulis at pinaalalahanan itong huwag palakihin ang bagay na ito. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa paaralan at pumunta sa locker ng kanyang anak na babae at hindi niya inaasahang makita ang ninakaw na relo sa loob, kaya sumigaw siya sa galit. Sa kabilang banda, hindi pa rin umuuwi si Sia at nag-alala si Junsu. Tinawagan niya ito, ngunit hindi sinasagot ng batang babae. Alam ni Sia na nasa nursing home ang dalawa. Mabilis na nagmaneho si Junsu doon
para sunduin si Sia. Nagreklamo ang batang babae na gutom na siya at sinamantala ni Si Eung-hu ang pagkakataon para mag-request na sumama sa kanila para kumain. Isa na siyang guro ngayon, ngunit nang kumain siya kasama si Sia para siyang estudyante ni Junsu. Sa daan pa uwi, sinabi ni Sia kay Junsu na lalahok siya sa proyekto ni Si Eung-hu na magtatag ng pambansang museo ng matematika. Sa oras na ito, nasa class reunion party na si Si Eung-hu kasama ang kanyang mga kaibigan. Mayroon pa ring obsesyon si Ejin kay Si Eung-hu at hindi niya inaasahan na siya mismo ang humingi ng bago niyang numero kinabukasan sa paaralan. Nataranta si Jin-a nang matuklasan niyang wala na ang relo sa kanyang bag. Sa kabilang banda, nagsusumikap si Jong-a na umarkila ng abogado para sa kaso ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, walang sapat na ebidensya, kaya hindi pa maaring kasuhan ng pulisya si Jin-a. Hindi pa rin alam ng batang babae kung sino ang kumuha ng relo, kaya pumasok siya sa klase ni Si Eung-hu na may pag-aalala. Sa klase na kasama si Sia, minamaliit siya ng mga mayayamang mag-aaral. Nagbigay si Si Eung-hu ng proyekto sa mga estudyante na mag-isip ng mga mathematical products na ipapakita sa museo. Sa break, kusang loob na nilapitan ni Jin-a si Sia upang ipahiram sa kanya ang kanyang laptop para gumawa ng PowerPoint. At dahil inakala ni Sia na gusto siyang tulungan ng kanyang kaklase, hindi siya nagduda. Kinabukasan, kusang loob na inimbitahan ni Jong-a ang mga reporter, magulang at mga opisyal mula sa Ministry of Education sa paaralan upang ianunsyo ang pambansang proyekto ng museo ni Si Eung-hu. Si Junsu, na nasa sentro, ay nanonood din ng live na paglulunsad. Ang bawat mag-aaral ay binibigyan ng pagkakataon na magsalita tungkol sa kanilang mga ideya. Nang si Jin-a na ang magsalita, bumukas ang presentation slide at nagulat si Sia sa ibaba dahil ninakaw ng kaibigan niya ang kanyang ideya. Na-realize din ni Junsu sa bahay na ito ang ginawa ni Sia. Nang si Sia na, binuksan niya ang isang presentation na eksaktong kapareho ng kay Jin-a na nagdulot ng bulong-bulungan sa bulwagan. At inisip nilang lahat na ninakaw ng batang babae ang ideya. Hinulaan ni Jong-a na ang kanyang anak na babae ang gumawa ng nakakahiyang bagay na ito. Ang dalawang estudyante ay inimbitahan sa council room upang kausapin ng personal ang principal at si Si Eung-hu. Walang kahihiyang nagsinungaling si Jin-a na pinahiram niya ang kanyang laptop kay Sia at hindi niya inaasahan na kokopyahin ni Sia ang kanyang ideya. Sa takot na malantad ang katotohanan, iminungkahi ni Jong-a na dapat dalhin ng dalawang estudyante ang kanilang ebidensya sa susunod na linggo upang patunayan ang kanilang pagiging inosente. At ang taong nagnakaw ng ideya ay kailangang umalis sa proyekto at umuwi. Sinampal niya ang kanyang anak na babae, ngunit hindi natakot si Jin-a at tumanggi siyang aminin na siya ang nagnakaw ng relo. Habang mas nagsisikap si Jong-a na protektahan ang dangal ng paaralan, mas gusto itong sirain ni Jin-a. Hindi matiis ni Junsu na masaktan ang kanyang estudyante. Kaya pumunta siya sa opisina ng direktor at hiniling na mag-set up ng meeting sa nanay ni Jin-a dahil gusto rin ng batang babae na mag-enroll sa cram school sa daan pabalik. Hindi sinasadyang nakita ni Tae-san si Junsu at agad siyang sumunod sa kotse nito at sa harap ng isang cave, kusang loob siyang tinawag nito. Ang hindi inaasahang muling pagkikita ay naghanda kay Junsu. Nang makita na hinahawakan ni Tae-san ang kamay ni Junsu, mabilis na tumakbo si Si Eung-hu mula sa malapit upang paghiwalayin ang dalawa. Sinisisi pa rin ni Tae-san ang kanyang dating asawa sa hindi pagpapanatili ng distansya kay Si Eung-hu. Hayaan na lumala ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan, ngunit nakikipag-ugnayan pa rin silang dalawa. Ayaw ni Junsu na magpaliwanag sa kanya, pumunta siya para makita si Si Eung-hu upang sabihin sa kanya na si Sia ay inosente. Nang makita na wala pa ring maisip si Si Eung-hu na paraan para patunayan ang pagiging inosente ni Sia, nagpa siya si Junsu na gawin ito sa kanyang sariling paraan na ikinabahala nito. Sa oras na ito sa paaralan, hinaharangan ni Jin-a ang daan ni Sia upang hindi siya makauwi. Binalaan siya nitong sasaksakin siya ng panulat, ngunit itinaboy niya ito. Hindi sumuko si Jin-a at binalaan si Sia na huwag siyang labanan. Kasabay nito, nagkita rin si Tae-san at si Eung-hu. Parehong iniisip ng dalawang lalaki na sila lang ang karapat-dapat na protektahan si Junsu. Ngunit ngayon ay malaki na si Eung-hu at maaari na siyang maging karapat-dapat na kalaban para kay Tae-san. Kinabukasan, may meeting si Junsu kay Jong-a. Hindi pa alam ng babae na si Junsu ang tutor na gusto niyang ipagkatiwala ang kanyang anak. Ngunit nang dumating siya sa restaurant, pumasok si Junsu sa isa pang silid upang kumain at ipinaalam sa direktor na kausapin si Jong-a. Sinabi niya sa babae na si Sia ay estudyante ni Junsu, kaya kailangang maging patas si Jong-a sa kasong ito. Kung maayos na malutas ang isyu na ito, buong pusong tuturuan ni Junsu ang kanyang anak na babae. Na-record ni Junsu ang lahat ng pag-uusap nila, pagkatapos ay bumili siya ng pagkain at pumunta sa ampunan upang hanapin si Sia. Hindi niya inaasahan na nandoon din si Eung-hu na nagdala ng mga laruan sa matematika para sa mga bata. Ayaw siyang makita ni Junsu, ngunit sinundan pa rin siya nito. Binigyan siya nito ng tsinelas bilang kapalit ng sapatos na may mataas na takong na nagdulot ng sakit sa kanyang mga paa. Sa kabilang banda, nagsimulang maghinala ang nanay ni Yejin na nagtaksil ang kanyang asawa batay sa data mula sa kotse. Ang mga mensahe sa relo at ang black box ng kotse ay nabura na mas lalong nag-aalala sa kanya, kaya naglagay siya ng listening device sa manibela. Sa oras na ito, ang kanyang asawa ay kasama si Jong-a na gustong gamitin
gamitin ang paparating na National Museum of Mathematics ni Seung-Hu upang gawing isang magandang publicity para sa kanyang paaralan. Upang makuha ang paghanga ni Seung-Hu, personal niyang ipinakita sa kanya ang video kung paano ninakaw ng kanyang anak na babae ang presentasyon ni Sea at umasa siyang palalampasin niya ito. Ngunit direkta niyang inalis si Jin-a sa kanyang proyekto na ikinagulat ng prinsipal. Ngunit pagkatapos ay kinailangan din niyang sumunod sa desisyong ito. Sa sandaling umalis si Seung-Hu, agad na tumakbo ang vice-principal upang magbigay ng nakakagulat na balita na ang paggamit ni Jong-a ng pondo ng donasyon ng mga mahihirap na estudyante ay inilathala sa mga pahayagan. Kaya galit na galit siyang tumawag upang tanungin ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi siya ang gumawa nito at walang nakakaalam na si Junsu ang sumulat ng artikulo na naitala na pala niya ang pag-uusap sa pagitan ni Jong-a at ng direktor. Siya mismo ang nag-udyok sa kanya na samantalahin ang scholarship fund para sa mga mahihirap na mag-aaral para sa negosyo. At natanggap din ng mambabatas ang balitang ito at ipinaalam kay Jong-a na magkakaroon ng inspektor na darating sa kanyang paaralan. Samantala, ipinaalam ni Seung-Hu kay siya na napatunayan na inosente siya, habang si Gina, na inalis sa proyekto, ay galit na galit at sinisiraan si siya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi inaasahan na hindi madaling mabuli si siya. Itinulak niya si Gina sa pader at binalaan siya na huwag siyang magnanakaw o maliitin ang iba, pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Biglang kumalat sa online media ang balita na ang Asung School ay nagdidiskrimina sa mga estudyante. Ang mga anak ng opisyal ay binibigyan ng madaling mga tanong upang makakuha ng mataas na marka. Nagulat si Junsu nang makita niya ang balita. Dahil alam niyang si Seung-Hu ang impormante sa loob ng Asung School, natatakot siyang ginawa niya ito upang ipaghiganti siya. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang gusto ni Seung-Hu na ilantad ang mga bagay na ito. Gusto rin niyang linisin ang dungis sa pangalan ni Junsu 4 na taon na ang nakakaraan. Sa katunayan, hindi rin nakalimutan ni Junsu ang nakaraan. Gusto niyang ipaghiganti ang mga taong sumira sa kanyang karera. Ngunit ayaw niyang masangkot si Seung-Hu. Gusto niyang mabuhay ang kanyang estudyante sa sarili nitong buhay. Ngunit determinadong tulungan siya nitong makakuha ng hustisya. Tulad ng kung paano siya tinulungan nitong lumabas sa kadiliman, walang magawa si Junsu kundi umalis. Bumisita siya sa kanyang tatay sa nursing home at sa unang pagkakataon ay nakipag-usap ito sa kanyang anak na babae. Pinayuhan niya si Junsu na ang bawat mathematician ay may panahon ng pagkadismaya at kapag nalampasan nila iyon, magiging tunay silang mathematician na ikinaiyak ni Junsu. Si Seung-Hu naman ay inimbitahan sa housewarming party ng kanyang matalik na kaibigan at nang makita niya si Yejin, pumayag siyang pumunta. Tila gusto niya siyang lapitan upang maabot ang isang layunin. Nang marinig niya na darating si Seung-Hu, kusang inayos ni Yejin ang kanyang buhok na ikinabigla ng class president. Pumunta silang dalawa upang bumili ng mas maraming merienda. Kusang loob siyang nag-alok na tulungan siya na dalhin ang mga ito. Kusang loob din niyang binanggit ang larawan mula 4 na taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Seung-Hu na hindi na siya galit kay Yejin na nagpaiyak sa kanya sa tuwa. Hindi niya inaasahan na si Junsu ay nakapark din malapit doon. Umuwi siya, tumingin sa sapatos na binigay ni Seung-Hu sa kanya at naisip ang eksena kung saan magkatabi sila ni Yejin na nagpa-awkward sa kanya. Bumalik si Seung-Hu sa table at nang tanungin siya ng kanyang mga kaibigan, sinabi niya na may matagal na siyang gusto na nagparamdam kay Yejin ng mabilis na tibok ng puso. Kinabukasan, sinamahan ni Jongjun ang kanyang pamangkin sa cram school at hindi sinasadyang nakita si Junsu sa parehong oras sa paaralan. Si Sea ay inimbitahan na makipagkita kay Jong-a. Gusto niyang malaman kung sino ang tutor niya sa matematika sa center, ngunit tikom ang bibig ni Sea. Ayaw niyang ibunyag ang impormasyon. Hindi inaasahan ni Jong-a na ang guro ay si Junsu, ang tutor na ipinadala niya ang kanyang anak at nagkita ang dalawa sa unang pagkakataon sa center. Hindi niya inaasahan na may video si Junsu kung saan ninanakaw ni Gina ang relo. Ang biglaang pagkabigla ay nagpatawag sa batang babae kay Junsu. Ngunit sa halip na takutin siya, pinili niyang manipulahin siya sa psikolohikal na paraan. Nangako siyang hindi niya ipapaalam sa sinuman ang video na ito. Kapalit nito, gusto niyang marinig ang taos-pusong pag-uusap ni Gina tungkol sa kanyang ina. Sa oras na ito, ang ina ay nag-uutos sa vice-principal na sirain ang lahat ng ebidensya. Bago dumating ang inspektor, hindi alam ng lalaki na sumusunod sa kanya si Seung-Hu. Sa araw na itinatag ni Seung-Hu ang kanyang museo, maraming matataas na opisyal ang dumating upang batiin siya. Pagkatapos ay kumain silang magkakasama at pagdating sa restaurant, napansin ni Seung-Hu ang kotse ni Junsu na nasa malapit. Pumasok siya sa loob at nakita ang sapatos nito na nakalagay sa labas ng pinto ng katabing silid. Lihim siyang lumipat sa isa pang silid at nag-text para ipaalam sa kanya na sina Jong-a at ang mambabatas ay narito. Sa sandaling lumabas ang babae, napilitan siyang magtago. Hindi sinasadyang nabangga niya ang pagkain ng waiter, kaya kailangan niyang pumunta sa banyo. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawag ni Seung-Hu si Junsu sa labas at hinila ang kanyang kamay at umalis. Ngunit sa kabilang banda, lumitaw si Taesan na nagpilit sa kanila na baguhin ang kanilang direksyon at hindi sinasadyang nakita ni Jong-a. Napansin niyang wala na ang sapatos kaya mabilis niya silang hinabol. At pagdating sa pinakamataas na palapag, sinamantala ni Seung-Hu ang pagkakataon na yakapin si Junsu at ibinaling ang kanyang mukha sa salamin ng bintana upang hindi siya matuklasan ni Jong-a. Ang dalawa ay nagyakapan. Ngunit matigas pa ring lumapit si Jong-a upang makita. Biglang lumabas ang waiter at tinawag siya para bumalik sa pagkain na nagbigay ng pagkakataon sa dalawa na makatakas. Ibinigay ni Seung-Hu ang kanyang jacket kay Junsu at bumalik sa table ng party. Pakiramdam ni Jong-a na may mali sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano.
Umalis si Junsu, ngunit naiwan niya ang kanyang bag sa direktor. Umuwi siya na pagod at lumabas ang sunod-sunod na masakit na alaala mula sa nakaraan. Tila gusto niyang talunin ang katatagan ni Junsu, kaya nagkaroon siya ng mataas na lagnat noong gabing iyon at humingi ng tulong kay Seung-hyo na agad na tumakbo sa kanyang apartment. Binuksan ni Junsu ang pinto at bumagsak sa mga bisig ni Seung-hyo. Mabilis siyang dinala sa ospital at ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ng class president. Sa kabilang banda, binalikan ni Jong-a ang footage nang dumating si Seung-hyo sa simula at natuklasan niyang ang kanyang jacket ay eksaktong kapareho ng sa kahina-hinalang tao na nakita niya kanina. Bumalik kay Junsu, muli siyang nawala sa isang bangungot mula sa nakaraan na hindi siya makaalis. Sinira ng mga estudyante ang kanyang klase at tinalikuran siya ng kanyang mga kasamahan. Buti na lang at may boses si Seung-hyo na gumising sa kanya. Akala ni Junsu ay malakas siya, ngunit nang muntik na siyang makaharap ang kanyang dating kaaway, nanginig siya at nilagnat ng ganito. Si Yejin naman, akala niya ay gusto siya ni Seung-hyo, kaya kusang loob siyang nag-aya sa kanya na mag-dinner. Tiningnan niya ang text message nito at pagkatapos ay tiningnan si Junsu. Nangako siya kay Junsu na personal niyang hihingi ng tawad si Yejin sa kanya sa paaralan. Dumating ang inspektor upang arestuhin ang guro sa matematika upang imbestigahan ang iskandalo, pagtanggap ng suhol mula sa mga magulang para sa pagpasok ng mga estudyante sa paaralan. Nakatanggap si Lee ng balita, ngunit ayaw niyang makialam sa kasong ito. Malinaw na gusto niyang ipasa ang lahat ng responsibilidad sa guro ng matematika. Sa katunayan, bahagi ng iskandalo ay inilantad ni Seung-hyo sa isang reporter at nakita ng nanay ni Yejin ang balita. Nang makita niya na inaresto na ang guro ng matematika, nagulat siya at nahulog mula sa treadmill at mabilis siyang tumakbo upang hanapin ang kanyang asawa. Parehong natatakot ang dalawa na ilantad ng guro sa matematika ang kaso ni Yejin mula sa nakaraan. Ngayon din ang kaarawan ni Yejin at kusang loob na nagdala si Seung-hyo ng cake para sa kanya. Kalmado niyang tinanong sa kanya kung sino ang gumawa ng litrato mula sa nakaraan na ipinapakita sa kasal ni Junsu, ngunit hindi ito ginawa ni Yejin. Naghihinala siya na si A ang gumawa nito dahil silang dalawa lang ang nakakaalam tungkol sa larawang ito nang marinig niyang pinatawad na siya ni Seung-hyo. Emosyonal na umiyak si Yejin at sa daan pa uwi, nakita niya ang class president na naghanda rin ng cake para sa kanya. Ngunit nang makita niya ang cake na hawak-hawak niya, hindi na siya nangahas na ibigay ang kanya. Pinaalalahanan niya siya na maging maingat kay Seung-hyo dahil nakita niya si Seung-hyo na kasama si Junsu noong nakaraang araw. Hating gabi na at si Seung-hyo ay nakatayo pa rin sa harap ng apartment na naghihintay na umuwi si Junsu at sumakay silang dalawa sa kotse upang mag-usap sa ibang lugar. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Yejin. Hindi siya naniwala sa class president kaya nagpunta siya rito para mag-obserba. Ngunit hindi niya inaasahan na makita ang masakit na eksenang ito. Dinala ni Yejin ang kanyang galit upang hanapin si Jin. Hindi inaasahan na nandoon din ang kanyang ama na kailangang magtago bago siya makita ng kanyang anak na babae. Sinabi ni Yejin kay A na bumalik na si Junsu. Pagkatapos ay sinisisi niya si Ji sa paggamit ng kanyang larawan mula sa nakaraan. Ang dalawang salita na paggamit ay nagpagalit kay A. Kinuha niya ang gunting upang paalalahanan si Yejin. Ginawa niya ito upang itago ang iskandalo ng kanyang pagbili ng mga tanong sa pagsusulit. Bumalik sa dalawang guro at estudyante upang matulungan si Junsu na mag-distress. Dinala siya ni Seung-hyo para maglibot sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, bumuti ang pakiramdam ni Junsu at nang umuwi siya, tinanggap din niya ang sapatos na bigay ni Seung-hyo sa kanya. Masaya si Seung-hyo na nakasama niya si Junsu, kaya ngumiti siya ng may kasiyahan. Kinabukasan sa paaralan, ang guro sa matematika ay sinibak sa trabaho kaya hindi siya pumayag at hinanap ang prinsipal upang humingi ng katarungan, ngunit mabilis siyang hinila palabas ng vice-principal sa tulong ng mga security guard. Matagumpay na nagawa ni Seung-hyo na maglaban-laban ang mga taong nasa iisang bangka. Hindi inaasahan na sa gabing iyon, kusang loob na hinanap ni Yejin si Junsu. Walang kahihiyan niyang sinabi na kumakapit si Junsu kay Seung-hyo. Malinaw na may bahagi rin si Yejin sa pagkasira ng karera ni Junsu. Ngunit ngayon sa halip na humingi ng tawad, naawa pa siya kay Junsu. Ito ang nagpagalit kay Junsu at nagpasya siyang hindi niya patatawarin si Yejin. Pag-uwi niya, baliw siyang sumisid sa paglutas ng mga problema sa matematika. Ang paggawa lamang ng matematika ang nagpakalma sa kanya, ngunit patuloy siyang nag-solve, ngunit hindi mahanap ang tamang sagot. Hindi makontak ni Seung-hyo si Junsu kaya hinanap siya. Nang makita niya itong lumabas sakay ng kotse, mabilis niya itong sinundan. Hindi niya inaasahan na may sumusunod ding itim na kotse na sinundan ng stalker na si Jongjun. Pumasok si Junsu sa library para maghanap ng karagdagang materyales para sa pag-solve ng problema sa matematika. Galit siyang nag-flip ng libro, ngunit hindi pa rin mahanap ang tamang sagot at natuklasan siya ni Seung-hyo. Gustong umuwi ni Junsu, ngunit pinigilan siya nito. Pinaalalahanan siya nito na dati ay nag-solve din sila ng mahirap na problema sa matematika buong gabi. Kahit hindi nila nahanap ang solusyon, nag-enjoy pa rin sila sa pag-aalala at ang matinding pakiramdam ng pag-solve ng problema sa matematika. Kaya ngayon, bakit sumuko si Junsu sa gitna? Napagtanto niyang sobrang nagulat siya, kaya nagsimula siyang umiyak. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Ang maikling distansya at tahimik na espasyo ay naglapit sa kanilang damdamin. Gusto siyang halikan ni Seung-hyo. Ngunit si Junsu ay mabilis na nakatakas mula sa mga malabong damdamin na ito. Biglang may ingay mula sa malayo at hinabol ito ni Seung-hyo. Paglabas, ang pangalawang stalker ay sumakay sa kotse at tumakas. Ngunit maya-maya, lumitaw ang pangatlong stalker. Kinuhanan niya ng larawan si Seung-hyo na sinasangga ang ulan para kay Junsu papunta sa kotse. Ang pangalawang stalker ay pinadala ni Jong-a. Sumasakit ang ulo niya nang malaman niyang nakikipagtulungan si Seung-hyo kay Junsu para maghiganti sa kanya.
Subalit inimbita pa rin niya si Seung-Woo na magtrabaho sa paaralan at ipinagkatiwala pa niya ang kanyang anak na babae kay Junsu para turuan. Ngayon ay nagkakagulo na ang lahat at wala na sa kontrol niya na nagpapabaliw sa kanya. Sa kabilang banda, pumunta si Seung-Woo sa nursing home para bisitahin ang kanyang guro. Hinintay niya itong makatulog bago siya naglakas loob na aminin sa kanya na gusto niya ang anak nitong babae. Sa nakaraan ay pinigilan sila, ngunit sa hinaharap ay sigurado siyang poprotektahan niya ito. Bumalik tayo kay Jong-a, napakahusay niyang magpanggap. Mayroon pa siyang oras para masayang makipagsayaw sa kanyang ama. Sa katunayan, ginagawa niya ito para mapabuti ang kanyang sarili sa mata ng kanyang ama. Pumunta rin si Jong-jun para magtanghalian kasama ang kanilang ama. Ang posisyon ng presidente ng foundation ay bakante pa. Sa pagitan ni Jong-a at Jong-jun, kung sino man sa kanila ang magpakita ng magandang performance sa kanilang paaralan ay siyang mamumuno. Para matalo ang kanyang kapatid na babae, hindi pa maaaring paalisin ni Jong-a si Seung-Woo sa paaralan sa ngayon dahil kailangan niyang gamitin ang math museum nito bilang isang milagro. Hindi rin nagpatalo si Jong-jun. Kinuha niya ang numero ng telepono ni Junsu Kaitsan. Ang layunin ay gamitin si Junsu upang buhayin ang nakaraang eskandalo ng Asong High School at sa gayon ay pabagsakin ang kanyang ate at makuha ang posisyon ng presidente ng foundation. Sa araw na inilabas ni Seung-Woo ang kanyang libro, nagdala si Junsu ng isang bulaklak para batiin siya. Isang reporter ang kumuha ng litrato nilang dalawa na ikinagulat ni Junsu. Agad na hiniling ni Seung-Woo na burahin ito ang litrato. Sa isang pribadong lugar, naglakas loob si Seung-Woo na magpakuha ng litrato kasama si Junsu. Sa unang kuha, awkward pa siya. Ngunit sa pangalawang larawan, umiti na siya. Nang bumalik sila sa apartment, hindi sinasadyang nakita sila ng class president at ni Ijin. Hindi naglakas loob si Ijin na bumaba ng kotse. Samantala, ang class president naman ay walang kahihiyang bumaba at patuloy na nambubuwisit kina si Seung-Woo at Junsu. Nananatiling kalmado si Junsu at umalis. Binalaan ni Seung-Woo ang class president na huwag siyang guluhin. Pagkatapos, umuwi siya sa kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na umuwi siya mula noong 4 na taon na ang nakakaraan. Parehong napatawad na siya ng kanyang mga magulang at tinanggap na siya sa bahay. Nagboluntaryo si Seung-Woo na magluto ng paboritong sabaw ng kanyang ina. Pagkatapos kumain kasama ang kanyang mga magulang, hindi niya nakalimutang ipadala ang kanilang litrato kay Junsu. Masaya siyang tiningnan ang mga litrato nang makatanggap siya ng text message mula kay Jong-jun na gustong makipagkita sa kanya. Sa kabilang banda, nakipagkita rin si Ijin sa guro sa matematika. Akala niya ay gusto siyang tulungan nito. Ngunit sa halip, pinatawag siya nito para babalaan na huwag maging tanga at ibunyag ang kanyang pangalan. Kung hindi, mas lalo pang lalala ang kanyang kaso. Pagbalik sa paaralan, ang problema sa matematika na pinasagot ni siya sa ama ni Junsu ay in-upload ng bata sa isang math website. Nagkataon na ito ay tugma sa thesis na dating sinasaliksik niya. Kaya, si siya ay naging isang taong nangopya sa gawa ng iba. Nagmamadali siyang tumawag kay Junsu para humingi ng tulong. Hindi rin inaasahan ni Junsu na kasama ang problemang iyon sa tesis ng kanyang ama. Sa ngayon, si siya ay nasa harap ng prinsipal at nagpapaliwanag na hindi niya sinasadyang mangopya. Walang pakialam si Jong-a doon. Ang mahalaga sa kanya ay kung ang profesor na iyon ay ama ni Junsu at kung si Junsu ba ang tagapag-alaga ni siya sa review center. Pinilit niya ang bata na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Junsu. Kung hindi, puputulin niya ang scholarship at patatalsikin niya ito sa paaralan. Walang pagpipilian si siya, kundi tawagan si Junsu para iligtas siya. Alam niyang mapanganib, ngunit hindi maaaring baliwalain ni Junsu ang sitwasyon. Kailangan niyang bumalik sa impyerno na sumira sa kanyang karera, 4 na taon na ang nakakaraan. Nang muli niyang makita ang babaeng yumapak sa kanyang buhay, tumestigo siya na hindi ninakaw ni siya ang thesis, kundi tinulungan siya ng kanyang ama sa paggawa ng assignment. Ginagamit ni Jong-a si siya para takutin si Junsu, kaya ginamit din niya ang anak nito para takutin si Jong-a. Agad na natakot si Jong-a, hinawakan niya ang kamay ni Junsu at taos pusong humingi ng tawad. Nang marinig ang paghingi ng tawad, dapat ay pinatawad na siya ni Junsu. Ngunit hindi niya inaasahan nang umiti ito at tinawag siyang childish. Hindi raw niya kailanman tatanggapin ang paghingi niya ng tawad. Galit na pinuntahan ni Junsu si Jong-jun sa international school. Tinanong niya kung mayroon ba siyang plano para pabagsakin si Jong-a. Hawak ni Jong-jun ang maraming masasamang ebidensya mula sa Asong High School, ngunit hindi niya ito maaaring ilantad ng direkta. Dahil magagalit ang kanyang ama, ngunit may isa pa siyang paraan. Iyon ay ang pagsisiyasat sa scholarship fund na nais itatag ni Jong-a kasama ang direktor ng sentro ni Junsu. Agad na natanggap ni Junsu ang balita na si siya ay pinalayas na sa sentro at nawalan ng scholarship. Agad siyang bumalik para tanungin ang direktor kung bakit niya ginawa iyon. Lumalabas na pinuntahan ni Jong-a ang direktor at sinabi sa kanya na sisirain ni Junsu ang scholarship fund nila. Kaya, gusto niyang paalisin silang pareho, si Junsu at si siya. Bago umalis, mabait na pinaalalahanan ni Junsu ang direktor na mag-ingat kay Jong-a dahil isa itong makamandag na ahas. Pagbalik sa bahay, naghihintay na si Seung-Woo sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, tinanggihan niya ang tulong nito at gusto na niyang putulin ang kanilang relasyon dahil sa pakikipag-usap niya kay Jong-a. Tinawag siya nitong tanga nang hindi nagsasalita dahil alam na niya ang lahat ng tungkol sa kanya. Inalis ni Junsu ang salamin at nagbigay ng mahaba, ngunit napakaseryosong talumpati. Nagbanta siya na ibunyag ang lahat ng baho ni Jong-a sa harap ng lahat. Agad na nag-react si Jong-a at sinabing huwag. Pagkatapos ay tinanong siya ni Junsu kung
kung ano ang gusto nito. Sabi ni Jong-a, gusto niyang makipag-usap sila ng mag-isa. Sa pagbaba niya ng entablado, nakasalubong niya si Seung-hyo. Tinanong siya nito kung bakit siya bumalik. Tinanong din siya nito kung okay lang siya. Matapos ang partido, lumapit si Seung-hyo sa kanya, ngunit itinulak siya ni Junsu. Kaya naman, sinabi ni Seung-hyo na hahawakan niya ang kamay ni Junsu at hindi na siya magiging malungkot pa. Pagkatapos, binalikan niya ang kwento ng pag-ibig na ibinigay niya 4 na taon na ang nakakaraan. Lantaran niyang sinabi sa media na ang kwentong ito ay lantaran na binaliktad. Nang marinig ito, nanatiling kalmado si Jong-a, habang si Yejin naman ay nag-aalala. Agad na pinalibutan ng mga reporter si Seung-hyo at kinunan siya ng litrato. Ngayon lang natakot si Jong-a at sinubukang pigilan si Seung-hyo, ngunit hindi siya nangahas na gumawa ng anumang bagay sa harap ng media. Ipinahayag ni Seung-hyo sa lahat na hahanapin niya ang katotohanan ng kaso noong nakaraan. Napanood din ito ni Junsu sa bahay. Ginawa ito ni Seung-hyo upang ipahayag sa kanya na tiyak na susundan niya ang kasong ito hanggang sa huli. Natapos ang party. Tinatanong ni Jong-a si Seung-hyo kung bakit niya ginawa iyon, ngunit sinabi niya na ginawa niya iyon para mapataas ang media coverage para sa Asong School. Hindi makapagsalita si Jong-a, hindi maikubli ni na Yejin at ng kanyang ina ang kanilang pag-aalala. Biglang naisip ni Yejin kung inamin niya noon ang kanyang pagkakamali kay Junsu, magiging ganito ba ang lahat ngayon? Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagsisi hanggang sa bumalik ang kanyang hika. Ang doktor ay nag-aalalang nakikipag-usap kay Jong-a tungkol sa kanilang plano na harapin si Seung-hyo nang makatanggap siya ng balita na naospital ang kanyang anak na babae. Agad siyang tumakbo doon. Sa kabilang banda, mabilis na pinuntahan ni Junsu si Seung-hyo. Tinanong niya kung bakit niya ipinanganib ang kanyang sarili para maging target ng kalaban. Hindi siya nag-atubiling sumagot, sinabi niyang ginawa niya iyon upang hindi na siya ang target ng kaaway. Nag-atubili si Junsu, nang malapit nang magbago ang kanyang isip, nakita niya na may sumusunod sa kanya mula sa malayo. Kaya, muli siyang nagsalita ng masasakit na salita para tapusin ang relasyon nila ni Seung-hyo. Kung gaano kasikat si Seung-hyo sa telebisyon, ganoon din naman ang pag-aalala ng mga magulang na nagbibigay ng suhol para mapataas ang grado ng kanilang mga anak tulad ng ina ni Yejin. Sa huli, nanatili siya para makipag-usap kay Jong-a at humingi ng tulong. Hindi sinasadyang natuklasan ng ina ni Yejin na ang limited edition na keychain sa bag ni Jong-a ay parehong-pareho sa ibinigay ng kanyang asawa sa kanya. Pag-uwi, agad niyang pinuntahan ang kanyang asawa para tanungin ito. Kahit na may hawak na recording ang ina ni Yejin, ordinaryong pag-uusap lang ito sa pagitan ng mambabatas at ni Jong-a. Nagalit ang mambabatas dahil sinundan siya ng kanyang asawa, kaya umalis siya at iniwan ito. Balik tayo kay Seung-hyo. Napanood ng kanyang mga magulang ang kanyang talumpati. Ayaw nilang masangkot ang kanilang anak sa gulo at makasama ang guro. Ngunit nagpa siya si Seung-hyo na sundin ang kanyang sariling desisyon. Kaya, nagkaroon ng malaking pagtatalo ang mag-ama. Sa paaralan, nag-uusap ang mga mayayamang estudyante tungkol kina Seung-hyo at Junsu. Hindi na nakatiis si siya at nakipagtalo sa kanila. Nakita ito ni Gina at ibinunyag na si siya ay nag-aaral din sa review center kung saan nagtuturo si Junsu. Dahil sa malaking epekto ng talumpati, pinatawan si Seung-hyo ng parusa ng paaralan. Maaaring sa pilitan siyang patalsikin. Nang malaman ito ni Gina, agad niyang pinuntahan si siya para hamunin. Hindi niya inaasahan na mumurahin siya ng bata at hindi siya makasagot. Ang buhay ni Junsu ay naapektuhan din, hindi alam ng ina ni Yejin kung saan niya nakuha ang impormasyon, ngunit pumunta siya sa bahay ni Junsu at gumawa ng gulo. Samantala, tinawag ni Jong-a si Yejin para makipag-deal. Binigyan niya ito ng mga larawan ni Junsu at Seung-hyo at sinabi na nasa kanya na ang lahat ng karapatan sa mga ito. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Junsu si Jongjun. Ibinigay niya rito ang isang kapaki-pakinabang na bagay na makakatulong sa kanya na talunin ang kanyang ate. Kailangan lang ni Jongjun na maghanap ng ebidensya na pinutol ni Jong-a ang pera ng foundation at inilagay ito sa kanyang sariling bulsa. Hindi inaasahan ni Junsu na tatawagin din ni Jongjun si Taesan. Nagustuhan ng nanay ni Taesan si Jongjun, kaya mayabang siya sa harap ni Junsu. Ngunit si Taesan naman ay walang pakialam sa kanya. Direkta niyang sinabi na ayaw niyang magpakasal sa kanya. Ayaw ni Junsu na masangkot sa kanilang usapan, kaya nauna na siyang umalis. Hindi sinasadyang naiwan niya ang kanyang cellphone na nagbigay ng pagkakataon kay Taesan na makita siyang muli. Kasabay nito, nakipagkita si Seung-hyo sa kanyang mga dating kaibigan. Sinadya siyang tanungin ng class president kung gusto pa rin niya si Junsu para marinig ito ni Yejin at masaktan. Hindi niya inaasahan na ang isasagot ni Seung-hyo. Nagpatuloy pa rin si Yejin sa pagtakbo at umamin sa kanya. Sinabi ni Seung-hyo na hindi iyon pagmamahal, kundi pagiging makasarili at inggit. Hindi makapagsalita si Yejin. Hindi matiis ng class president na makita siyang nasasaktan, kaya hinila niya ito palabas. Sa kabilang banda, pagdating sa bahay ni Junsu, ay nalaman niyang naiwan niya ang kanyang cellphone. Kasabay nito, nag-aalala si Seung-hyo na tinatawagan siya. Ngunit ang sumagot ay si Taesan. Agad siyang nagmaneho patungo kay Taesan at tinanong kung bakit nasa kanya ang cellphone ni Junsu. Hindi sumagot si Taesan at sa halip ay sinumbatan si Seung-hyo sa kanyang katangahang talumpati. Kung hindi mapapatunayan ang katotohanan, si Junsu ay sasalakayin ng publiko at masasaktan muli. Hindi madaling matitinag si Seung-hyo. Kinuha niya ang cellphone at tumakbo sa apartment ni Junsu. Mula sa itaas, nakita ni Junsu na may kumukuha ng litrato ni Seung-hyo ng palihim. Nag-aalala, agad siyang tumakbo pababa at nagkita sila sa gitna ng daan. Pinaalalahanan ni Junsu si Seung-hyo na sinusundan siya.
Binalik niya sa kanya ang cellphone at inilayo niya ang stalker sa ibang lugar. Sa isang kalye, nawala ang landas ni Seung-hyu. Sa eskinita ay naroon na lang ang motorsiklo niya. Biglang tumakbo si Seung-hyu at inagaw ang kamera. Naglaban sila ng husto. Nang marinig ang sirena ng pulis sa malayo, nagulat ang stalker at hinampas si Seung-hyu hanggang sa mawalan siya ng malay. Dinala siya ng pulis sa ospital. Pagkarinig ng balita, agad na tumakbo si Junsu doon. Nang makita si Seung-hyu na walang malay sa kama, nasaktan siya at nagsimulang umiyak. Sinisi niya ang sarili niya dahil sa kanya, kaya napasok sa panganib ang binata. Mabuti na lang at kaunting sugat lang ang natamo ni Seung-hyu kaya agad siyang nagising. Hinatid siya ni Junsu sa bahay. Hindi na niya binanggit ang nangyari at pinaalalahanan lang siya na mag-ingat. Kinabukasan, pinuntahan ni Seung-hyu ang guro sa matematika. Nais niyang sabihin na nito ang buong katotohanan tungkol sa kanyang mga kasalanan at gayon din sa kasalanan ng prinsipal. Kung hindi, lahat ng kasalanan ay ibibintang sa kanya. Siyempre, alam ng guro sa matematika ito. Ngunit hindi siya nangahas na magsumbong. Sa kabilang banda, ang vice principal ay sinundan ang utos ni Jong-a at pinuntahan ang isang reporter na dalubhasa sa pagsusulat ng mga nakakasirang artikulo. Inilagay niya ang sobre na maisuhol sa loob ng libro. Nais niyang magsulat ang reporter ng isang artikulo laban kay Seung-hyu. Sa pagkakataong ito, si Seung-hyu ay pupunta upang makipagkita kay Yejin. Sinabi niya sa kanya na bukas ay isusumbong niya ang lahat ng nangyari. Nagpumilit si Yejin na sabihin kay Seung-hyu na huwag hayaang samantalahin siya ni Junsu. Ngunit direktang binasag ni Seung-hyu ang kanyang loob sa pagsasabi na si Junsu lang ang mahal niya at hindi si Yejin. Pagkatapos ng pahayag na ito, tuluyan ng nagbago si Yejin. Gagamitin niya ang litrato na ipinadala ni Jong-a para pabagsakin si Junsu. Sa pagkakataong ito, kasama ni Junsu si Sian nang makatanggap siya ng isang emergency call mula sa nurse. Agad siyang tumakbo sa nursing home. Palala ng palala ang kalagayan ng kanyang ama. Hindi siya kumakain at nagko-concentrate lang sa pag-solve ng problema sa matematika. Tinanong niya ang kanyang anak kung nasolusyonan na niya ang problema sa matematika na ikinababahala niya. Agad na sumagot si Junsu. Natatakot siyang kapag tinanggap niya ang problemang iyon, mamahalin niya ito. Si Seung-hyu ay isang ganoong problema sa matematika. Sa kabilang banda, nang makatanggap siya ng balita mula kay Sia, agad din siyang tumakbo sa nursing home. Nang makita si Seung-hyu, nag-atubili si Junsu at umalis. Hinabol siya ni Seung-hyu. Hinila niya ito sa isang sulok at mahigpit siyang niyakap na parang mawawala siya. Gusto ni Seung-hyu na isolve ang problema sa matematika na nagpapahirap sa kanya. Pababayarin niya ang lahat ng nanakit sa kanila. Wala nang sinuman ang may karapatang humusga sa kanila kapag magkasama sila. Ngunit mariing tinanggihan ni Junsu ang damdamin ni Seung-hyu. Kung ang kanilang pag-ibig ay isang problema sa matematika, mali na ang tanong sa simula pa lang. Walang kwenta ang paghahanap ng sagot. Kinabukasan, ginawa ni Seung-hyu ang sinabi niya. Nagdala siya ng ebidensya sa istasyon ng pulisya upang i-report si Jong-a. Biglang pinigilan siya ng reporter na tumanggap ng suhol. Nagpatugtog siya ng recording kung saan inamin ni Seung-hyu na mahal niya si Junsu. Ito ang sinabi niya kay Yejin kahapon na ni-record nito. Patuloy na sinasalakay ng reporter si Seung-hyu. Sinasabing mahal niya ang guro na pinatalsik sa paaralan, kaya ginagawa niya ang lahat para ibintang ang kasalanan sa prinsipal ng Asong High School. Naguluhan sandali si Seung-hyu, ngunit pumasok pa rin siya sa istasyon ng pulisya at nagsumite ng reklamo. Paglabas niya, nanatili siyang kalmado sa harap ng mga insulto ng reporter. Kasabay nito, sa pulong para sa paghirang ng controller ng foundation, tumayo rin si Jong-jun upang ireklamo ang kanyang ate sa paggamit ng Asong High School Scholarship Fund. Ipinatugtog niya ang ebidensya na ibinigay sa kanya ni Junsu. Ang sampal na ito ay nagpalukha sa mukha ni Jong-a. Nagsumamo siya na magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Gusto niyang imbestigahan ang bagay na ito mismo. Kung totoo ang lahat, aalisin niya si Jong-a sa posisyon niya bilang prinsipal. Galit na galit si Jong-a at nagpasyang hindi niya hahayaang mangyari ito. Kaya, sinadya niyang manatili pagkatapos upang kumbinsihin ang kanyang ama na ang pera na kinuha sa foundation ay ginamit para sa mga bayarin sa pagpapayo sa mga magulang at hindi ito napunta sa bulsa niya. Naniniwala rin siya na ang kanyang mga ideal lang ang may karapatang magmana ng Asong School mula sa kanyang ama at hindi magagawa ito ni Jong-jun. Ang dalawang magkapatid na ito ay parehong baliw. Upang makaganti sa isag-iisa, hindi sila nag-aatubiling sumugod sa kabilang panig. Sa huli, kinailangan ni Jong-jun na sumuko at lumiko sa ibang direksyon. Nang manalo si Jong-a, tumawa siya ng malakas na parang baliw. Ipinadala ni Yejin kay Junsu ang video kung saan pinalibutan si Seung-hyu ng mga reporter sa harap ng istasyon ng pulisya. Agad siyang pinuntahan ni Junsu. Dati ay naisip ni Junsu na ang kasamaan ni Yejin ay dulot ng impluwensya ng mga matatanda. Ngunit ngayon ay naintindihan niya na may mga batang isinilang na may inggit sa kanilang puso para sa iba. Sa makatuwid, ang nangyari kay Seung-hyu ay kasalanan ni Yejin at hindi ni Junsu. Kinailangan nilang agawin ang manibela para huminto ang kotse. Inamin ni Yejin na tama si Junsu. Ang kanyang inggit ay nasasaktan ang kanyang sariling puso. Habang nagbabasa si Junsu ng dyaryo, lalo siyang nag-aalala para kay Seung-hyu. Hindi siya makontak ni Junsu, kaya dali-dali siyang lumabas para hanapin siya. Hindi niya inaasahan na naghihintay na pala ito sa lobby ng apartment. Naging mahina si Seung-hyu dahil sa pag-ibig. Niyakap niya ng mahigpit si Junsu at nakiusap na umalis sila sa masakit na lugar na iyon. Sa unang pagkakataon, pumayag si Junsu. Nagmaneho siya at inilayo ito sa lungsod. Kinabukasan, naging
Nagising si Seung-Woo sa isang hindi pamilyar na kwarto. Hindi niya nakita si Junsu, kaya tumakbo siya sa lahat ng dako para hanapin siya. Sa wakas, nakita niya ito na nagsisindi ng apoy sa labas. Napakatahimik ng lugar at may niebe pa na isang angkop na lugar para magpagaling ang dalawang nasaktang tao. Nagluto silang pareho ng masarap na pagkain, kumain at masayang nagkwentuhan at nagtawanan. Sa panahong ito, ang mambabatas ay nasa harap ng media at binawi ang reklamo ni Seung-Woo. Malakas siyang nagpapahayag na ang kanyang anak na babae ay hindi nandaya nang biglang pumasok ang guro sa matematika. Kinailangan ng mambabatas na huminto sa pagsasalita at makipag-usap ng pribado sa guro sa matematika. Ang guro ay bumalik sa kanyang dating gawi at gusto na siyang bayaran ng mambabatas para manahimik siya. Hindi niya inaasahan na ni-record ng mambabatas ang lahat. Ngayon, kung nangahas ang guro na gumawa ng anumang bagay, irereklamo siya ng blackmail. Sa pagkakataong ito, kusang loob na nagbitiw si Jong-a at ipinasa ang posisyon ng principal sa vice principal. Siyempre, tiningnan lang niya ang taong ito bilang isang scarecrow na magbabantay sa kanyang bukid habang wala siya. Tumanggap ng balita si Seung-Woo, ngunit binaliwala pa rin ang lahat para samahan si Junsu na makinig sa pagtugtog ng instrumento sa tindahan ng kanyang mga magulang. Nagpunta ang ina ni Ejin para maghanap ng gulo at hindi na nakatiis ang ina ni Seung-Woo. Direkta niyang sinabi sa ina ni Ejin na nakita niya ang mambabatas na nakikipag-ugnayan sa principal. Kaya, tinipon ng ina ni Ejin ang ibang mga magulang at nagtungo sila sa opisina ng principal. Hiniling nila na magpaliwanag si Jong-a. Pagkatapos ng pagsisismisa ng mga ina, nagsimulang magpaliwanag si Jong-a. Lahat ng asawa ng mga ina doon ay nakipagkita sa kanya ng pribado. Ang mga pagpupulong na ito ay itinuturing na lihim, ngunit sa totoo lang, hindi ito pakikiapid, kundi pakikipag-usap tungkol sa politika o mga espesyal na pribilehiyo para sa kanilang mga anak. Hindi ba gusto ninyo na magkaroon ng mataas na marka ang inyong mga anak? Nang marinig ito, agad na umalis ang ibang mga magulang. Gustong tumakbo ng ina ni Ejin, ngunit huli na ang lahat. Tinulak siya ni Jong-a paupo. Nang silang dalawa na lang sa kwarto, umamin si Jong-a, ang taong talagang nakikiapid sa kanya ay ang mambabatas. Nang marinig ito, nagalit ang ina ni Ejin at umalis. Nang makita ni Jong-a na baliktad ang kanyang principal sign, galit siyang pumunta sa vice principal para tanungin ito. Pinahiya siya at lumuhod para humingi ng tawad. Paglabas, nagplano siya ng kanyang paghihiganti. Pagkatapos, tinawag ni Jong-a ang mambabatas, umaasa na pamamahalaan niya ang kanyang asawa ng maayos at hindi na siya nito guguluhin. Hindi sinasadyang narinig ni Ejin ang usapan nang dumating siya. Hindi niya matanggap na nagkikipag-ugnayan ang kanyang ama at ang kanyang guro. Kahit gaano ka-agresibo ang mambabatas sa pagpapaliwanag, sinisira ito ni Jong-a. Sinabi pa niya na dahil tinutulungan nila si Ejin sa kanyang pag-aaral, kaya sila nag-ugnayan. Hindi matanggap ni Ejin ang katotohanan ito at sumumpa na hindi niya papatawarin ang principal at ang kanyang ama. Pag-uwi ng mambabatas, kailangan niyang harapin ang galit ng kanyang asawa. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili na sinabing inakit siya ng principal at hindi niya ito hinawakan. Balik tayo sa mag-aaral at guro na sina Seung-Woo. Pagkatapos pakinggan ang piano piece, umasok sila sa music room at patuloy na nag-enjoy sa musika. Si Seung-Woo ay lumabas lang para sagutin ang tawag ng pulisya. Nang bumalik siya sa loob, wala na si Junsu. Tumakbo siya sa lahat ng dako para hanapin siya, ngunit wala. Lumalabas na bago iyon, nag-usap sila ng kanyang ama. Hiling ng ama niya na lumayo siya sa kanyang anak upang magkaroon ito ng tahimik na buhay. Pumayag si Junsu. Hindi mahanap ni Seung-Woo si Junsu, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Taesan. Gusto ni Taesan na tulungan si Seung-Woo na ilantad ang katotohanan at panagutin ang mga nagkasala. Kaya, nagpasya silang magtulungan. Ibinigay ni Seung-Woo kay Taesan ang isang USB na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa katiwalian sa pondo. Ang natitira ay gagamitin ni Taesan ang kanyang posisyon upang imbestigahan ng mas malalim. Nauna nang umalis si Seung-Woo at pinuntahan ang guro sa matematika para sabihin sa kanya na nag-resign si Jong-a bilang principal para makatakas sa parusa. Ngayon, ang tanging paraan ay sabihin ng guro sa matematika ang katotohanan. Pagkatapos, pinuntahan niya ang vice principal. Hindi niya inaasahan na pumayag ang vice principal na tulungan ang guro sa matematika na pabagsakin si Jong-a. Gayunpaman, nang bumalik ang guro sa matematika sa ospital para bisitahin ang kanyang ina, nakita niya na inilipat na pala ito ni Jong-a sa isang high-class na kwarto. Nag-iwan din siya ng isang sobre para sa bayad sa ospital. Naharap ang guro sa matematika sa isang mahirap na desisyon, hindi niya alam kung kaninong panig ang pipiliin. Kinabukasan, parehong sina Seung-Woo, Jong-a at ang mambabatas ay kailangang pumunta sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon tungkol sa paglabas ng test paper. 4 na taon na ang nakakaraan. Ang isang panig ay nag-aakusa sa mga masasamang tao, habang ang isa naman ay sinisikap na tanggihan ang kanyang kasalanan. Dalawang saksi ang lumitaw sa istasyon na nagpagulat kina Jong-a at Seung-Woo. Sila ay si Junsu at ang guro sa matematika. Inamin ng guro sa matematika na 4 na taon na ang nakalilipas. Sinuhulan siya ng ina ni Ejin para ibigay ang mga sagot sa test paper at alam din ito ng principal. Pinayagan siya nitong ilabas ang mga sagot, ngunit pinilit siya nitong kumilos na parang wala siyang alam. Sa panig ni Junsu, sinabi niya na ang sagot ni Ejin ay eksaktong kapareho ng mga sagot sa test
paper bago ito baguhin. Sa makatuwid, gusto niyang makita muli ang ginawa ng bata. Kaya ang principal ay naghanap ng dahilan upang ipaulit ang pagsusulit sa lahat ng mag-aaral. Ngunit, mayroong isang mag-aaral na sumira sa planong iyon. Mayroon ding kopya si Junsu ng ulat sa pulong tungkol sa muling pagsusulit noong taon na iyon. Ito ay kinuha ng vice principal mula sa isang tumpok ng mga file at ibinigay sa kanya. Ito ay dapat na sirain ng principal. Ngunit itinago niya ito bilang isang fallback para sa kanyang sarili. At ngayon ito ay naging epektibo. Tinapos ang investigasyon. Kitang-kita ang pagkatalo ni na Jong-a at ng kongresista na nakuha ni Junsu ang kanyang dignidad sa harap niya, na labis na ikinagalit at ikinapanginig niya. Kung tungkol sa guro ng matematika, ang dahilan kung bakit niya piniling sumunod sa tama ay ang sakit ng kanyang ina ay nasa terminal stage na. Marahil ito ay ang kanyang karma para sa kanya, kaya pinili niyang bumalik sa tama. Nagsimula na ring magbayad si Ijin, baliw siyang pinunit ang lahat ng kanyang mga sertipiko at parangal. Ang kanyang ina ay umiiyak at nagmamakaawa, ngayon pa lang siya nagsimulang matakot. Nagkita muli sina Seung-Hu at Junsu sa istasyon, gusto niya na tumigil na ito sa pagsali sa kasong ito. Upang makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa matematika, tama na ang pagtulong niya sa kanya hanggang dito. Kasabay nito, nakipaghiwalay din si Isan kay Jong-jun. Mula pa sa simula, ang kanilang relasyon ay isang pakikipagtulungan lamang at hindi niya talaga ito mahal, at nasaksihan ito ni Jong-a ngayon. Espesyal na dinala niya si Suzy upang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Ang dahilan kung bakit siya ay tiwala ay dahil natuklasan niya na si Jong-jun ay mayroong espiya sa loob ng Ministry of Education. Nang marinig niya ito, natakot siya. Upang hindi siya kalagkarin ng kanyang ate sa istasyon ng pulis, pumayag na lamang siyang bawiin ang kanyang mga akusasyon sa nakaraang pulong. Dahil dito, bumalik sa dati ang relasyon ni na Jong-a at ng kanyang ama, at siya ay naibalik sa pagiging principal. Hindi ganoon ang kapalaran ni na Ijin at ng kanyang ina. Ang ina ay inaresto sa kasong panunuhol sa guro, at ang lahat ng dokumento ni Ijin ay kinumpiska para sa investigasyon sa pandaraya. Ang kongresista ay walang ibang pagpipilian kundi ang tawagan si Jong-a para humingi ng tulong, at nang malaman niya ang sitwasyon, tinuruan niya ito kung paano isisi ang lahat sa kanyang asawa, upang siya at ang kanyang anak na babae ay makatakas sa parusa. Nang marinig niya ito, pumunta siya sa istasyon ng pulis at sinuyo ang kanyang asawa na umamin na, dahil mas mababa ang magiging sentensya kung aamin siya, at kung hindi siya aamin, madadamay ang kanyang asawa at anak na babae. Mabilis na kumalat ang balita na inaresto ang ina ni Ijin, at nang malaman ito ng mga magulang ni Seung-Hu, sila ay masaya at nag-aalala para sa kanilang anak. Hindi sinasadya na nabanggit ng ama na pumunta siya kay Junsu at hiniling sa kanya na lumayo sa kanyang anak, at saktong nakabalik si Seung-Hu at narinig ito, kaya siya ay labis na nagalit. Kaya pala ito ang dahilan kung bakit gusto nitong lumayo sa kanya. Kung gayon, mas lalo niyang gustong tulungan siya, kaya pumunta si Seung-Hu upang hanapin si Ijin. Ngayon kailangan nilang magtulungan upang mapanagot ang principal. Kung hindi, isisisi niya ang lahat sa guro ng matematika at sa ina ni Ijin, at nang marinig niya ito, agad siyang tumakbo upang hanapin si Jong-a. Hindi niya papayagan na isisi niya ang lahat sa kanyang ina. Ngunit napakahusay ng babaeng ito sa psychological manipulation, at sa ilang sandali ay napasunod na niya si Ijin, kabaligtaran sa kanila. Nagsimula ng ayusin ni na Junsu at Seung-Hu ang kanilang buhay. Pareho silang nagnanais ng isang bagong magandang kinabukasan, at alam nila na makakamit lamang nila ito sa pamamagitan ng paglimot sa nakaraan upang mabuhay sa kasalukuyan. Ibinigay ni Isan ang lahat ng ebidensya sa isang kaibigan niyang taga-usig upang mas lalong imbestigahan ang kasong ito, at tungkol naman kay Jong-jun, nang malaman ng kanyang ama na hindi niya kayang hawakan ang puso ng isang lalaki. Itinuring niya na wala siyang kakayahang hawakan ang posisyon ng principal. Kaya si Jong-jun ay natakot at agad na pinatunayan ang kanyang kakayahan. Kinailangan niyang papuntahin si Isan para batiin ang kanyang ama. Kaya nakipagkita siya sa kanya para makipag-usap at kakanselahin niya ang kanilang kasal, sa kondisyon na magpakasal muna sila. Upang matulungan siya na magkaroon ng matatag na posisyon sa susunod na pulong ng konseho, sinabi ni Isan na hindi ito kinakailangan dahil ibababa niya si Jong-a at papalitan siya. Di nagtagal, dumating ang Pasko, at espesyal na inanyayahan ni si Seung-Hu na dumalo sa Christmas party sa bahay ampunan kasama siya. Sa pagtatapos ng party, silang tatlo ay nagpakuha ng litrato na parang isang pamilya. Sa labas, sinabi ni Seung-Hu kay Junsu na babalik siya bilang isang guro ng matematika, at ito rin ang gusto niya. Nangako rin siyang mamumuhay ng maayos, magkikita silang muli kapag naging mathematician siya, at pagkatapos ay nagpaalam na sila sa isa't-isa at naghiwalay ng landas. Kinabukasan, bumalik si Seung-Hu sa paaralan, at si Jong-a ay bumalik na rin sa posisyon ng principal. Masayang sinalubong ni siya si Seung-Hu, at tila may gusto siyang sabihin sa kanya, ngunit hindi na lang itinuloy. Nalaman pala ni siya na mayroong libro si Sina na naglalaman ng lahat ng sagot sa mga tanong sa pagsusulit, kaya kinunan niya ito ng litrato at ipinadala kay Junsu. Nagbigay din si Junsu kay siya ng isang libro na mayroong katulad na pabalat na mayroong selyo ng center. Kaya lihim na nag-imprenta ang center ng mga sagot para sa mga mayayaman na mag-aaral ng Asong High School. Nagduda si Junsu sa dalawang espesyal na mag-aaral, kaya dinala niya ang larawan ng aklat ng kurikulum upang kwestiyonin ang direktor. Ngunit syempre, itinanggi niya ito. Sa paaralan, nakatanggap si Sina ng isang
mensahe na nag-aakusa sa kanya na mayroon siyang mga sagot sa pagsusulit kaya pumunta siya sa lugar ng tagpuan. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita lamang ang mga mag-aaral na nagtitipon sa harap ng art room at sa loob ay si siya na pinabagsak ng isang tao. Agad na tumawag si Seung-Hoo para sa ambulansya at sumama sa batang babae at tinawagan niya si Junsu para ipaalam sa kanya ang balita. Ngunit pinatay niya ang kanyang telepono dahil abala siya sa pagkwestiyon sa direktor. Sinabi niya na hindi siya natatakot na harapin siya at si Jong-a at pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Junsu. Nang mabasa ang mensahe, nataranta siya at tumakbo kaagad sa ospital. Habang nakikipag-usap siya kay siya ay mayroon pang ibang boses na tumawag sa batang babae. Kaya sino ang kasama ni siya nang mangyari ang aksidente. Kasabay nito, ang board of directors ng Asong School ay nagpulong upang pumili ng bagong chairman ng foundation. Sina Jong-a at Jong-jun ay parehong napili kaya kailangan nilang lumabas upang maghintay ng resulta. Pagkatapos ng 30 minuto, sabay na pumasok ang dalawang magkapatid. Ang ate ang napili kaya kinailangan tiisin ng nakababatang kapatid ang kanyang galit. Ipinagmamalaki ni Jong-a na hawak ang mga bulaklak at hindi pa natatagalan ang pagtanggap ng mga pagbati. At nakatanggap siya ng balita na may gulo sa paaralan, kinordona ng mga pulis ang art room upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen. Mas lalo siyang nabigla nang malaman na ang kanyang anak ang maisala sa insidenteng ito. Nanginginig na nakaupo si Gina sa isang sulok at sinunod niya lamang ang kanyang ina sa pagpapanggap na wala siyang alam. Nang makabalik si Jong-a sa kanyang opisina, agad niyang ikinadena ang pinto. Pinilit niya ang kanyang anak na babae na sabihin sa kanya ang lahat at nang marinig niya ito, tuluyan siyang nasira. Kasabay nito, sinabi din ng homeroom teacher ang kanyang nakita kay Seung-Hoo. Bago mangyari ang aksidente kay siya, galit na pumunta si Gina sa art room at pagkatapos ay narinig ang sigaw ni siya. Upang makatiyak, pumunta si Seung-Hoo sa istasyon ng pulis upang tingnan ang footage ng kamera. Matapos kumpirmahin ang maisala, agad na tinawagan ni Seung-Hoo si Junsu para ipaalam sa kanya ang balita. Kasabay nito, tinawagan din ni Jong-a ang kanyang abogado para makipagkita. Ngunit nagulat siya nang ang nagbukas ng pinto ay ang vice principal. Sinundan siya ni Junsu, Seung-gyu at ang mga pulis na ikinapanginig niya at pinakitaan ng mga pulis si Jong-a ng footage ng kamera. Natatarantang tumakbo si Gina palabas ng art room, ngunit pilit pa rin niyang tinatanggihan ang ebidensyang ito. Sinabi niya na hindi ito sapat na patunay upang akusahan ang kanyang anak na babae at malinaw na nakita ng mga pulis na determinado siyang protektahan ang kanyang anak hanggang sa huli. Pagkatapos noon, dumating din ang abogado ni Jong-a upang harapin ang mga pulis. Dahil mayroon siyang magaling na abogado, mas lalo siyang naging tiwala sa pagtanggi sa lahat. Walang magawa ang mga pulis kundi ang laktawan ang pagtatanong kay Gina. Pagkatapos umalis ng lahat, umupo ang abogado at tinuruan si Jong-a kung paano tapusin ang kaso. Ito ay ang maghanap ng anumang dahilan upang makipag-areglo sa biktima. Kung hindi, ang kanyang anak na babae ay magiging isang mamamatay tao. Masisira rin ang kanyang karera. Sa simula, ayaw ni Jong-a na magpakumbaba at magmakaawa sa iba. Ngunit ngayon ay wala nang mas mahusay na paraan kaysa dito. Sa oras na ito, tapos na ang operasyon ni siya, ngunit nasa koma pa rin siya at maging ang mga nakaranas na doktor ay hindi matukoy kung kailan siya magigising. Samantala, umuwi si Jong-a at agad na tinanggal ang lahat ng mensahe sa telepono ng kanyang anak. Si Gina ay lubos na nataranta sa oras na ito at ang tanging magagawa niya ay sundin ang kanyang ina at magkulong sa bahay. Gayunpaman, pilit niyang tinatanggihan na siya ang nanakit kay siya. Hindi na nagtitiwala si Jong-a sa kanyang anak na babae. Iniisip niya na si Gina ang maisala dahil sa kanyang pag-ugali. Pinilit ni Jong-a ang kanyang anak na manahimik. Sa paparating na paglilitis, kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam. Ngayon, ang pinakamalaking hiling niya ay manatiling nasa malalim na koma si siya magpakailanman. Kabaligtaran naman, si Junsu ay nagdasal ng husto upang malagpasan ni siya ang kanyang kritikal na kalagayan. Kinabukasan ay ang araw ng paglilitis, personal na dinala ng kongresista ang kanyang asawa sa korte. Sa harap ng media, sinabi niya na wala siyang alam sa pandaraya ng kanyang asawa at anak na babae. Lubhang ikinagulat ito ng kanyang asawa. Galit din si Ijin na nanood ng live broadcast sa bahay. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay may gustong sabihin tungkol sa nangyari sa paaralan kahapon, ngunit nagbago ang isip niya. Sa mansyon ni Jong-a, natuklasan niya na nawawala ang kanyang anak na babae. Hindi niya ito makontak sa telepono, kaya lubos siyang nag-alala. Nang matanggap ng mga pulis ang balita tungkol sa pagkawala ni Gina, inisip nila na ito ay isang palusot upang tumanggi ang maisala na magbigay ng pahayag. Kaya hindi nila hinanap ang batang babae. Napilitan si Jong-a na tumakbo sa bahay ng kanyang nakababatang kapatid at umaasa siyang doon nagtago ang kanyang anak na babae dahil sa takot. Ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan at hindi rin alam ni Jong-jun kung nasaan ang kanyang pamangkin. Sa bahay naman ni Gi-jin, bigla na lang nawala ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Naiwan lamang sa mesa ang aklat ng kurikulum na may mga sagot sa pagsusulit, ngunit hindi niya alam na ang batang lalaki ay kasama ni Seung-Hoo. Tinanong niya ito tungkol sa aklat ng kurikulum at alam ni Gi-jin na mayroon ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit sinabi ng batang lalaki na hindi at nang tinanong tungkol sa kalagayan ni siya, natakot si Ijun at naghanap ng dahilan para umalis. Kasabay nito sa paaralan, hindi makita ni Jong-a ang kanyang anak na babae kaya tinipon niya ang lahat ng mga magulang. Kinuha muna niya ang aklat ng kurikulum na may mga sagot at nagulat siya na wala sa mga magulang ang nakakaalam na ang aklat na ito ay may mga sagot sa pagsusulit. Inakala lamang nila na ito ay mga advanced na pagsasanay na inihanda ng principal. Gayunpaman, sa halip na sirain ang mga ito, itinago niya ang mga ito sa kanyang lihim na safe. Matapos gawin ang lahat, nabaliw siya dahil hindi niya matawagan ang kanyang anak na babae. Bigla na lang lumitaw si Gina sa harap niya.
Agad siyang tumakbo upang yakapin ang kanyang anak, ngunit itinulak siya nito dahil si Ijin pala iyon. Napalitan ng pag-aalala ang paningin ni Jong-a. Ang dahilan kung bakit pumunta si Ijin dito ay upang magtanong tungkol sa aklat ng kurikulum na may mga sagot. Nang makita ni Jong-a ang bagay na ito, nabaliw siya at gusto niya itong agawin upang burahin, ngunit itinulak siya ni Ijin at siya ay natumba. Nalungkot siya sa halaman na inalagaan niya sa mahabang panahon. Ang bagay na ito ay ang Eisung High School at ang kanyang anak na babae. Ngunit ngayon ay basag na ang lahat. Nakita ni Ijin ang miserable na kalagayan ni Jong-a at naisip niya na hindi na siya maaaring magpatuloy sa maling landas. Sa kabilang banda, palihim na pumunta si Gina sa ospital upang bisitahin si siya. Nang bumalik siya, nahuli siya ni Junsu, nataranta si Gina at tumakbo palayo. Ngunit nakita rin siya ni Seung-hyo. Tinakbo niya upang iligtas ang buhay ng batang babae. Hindi pinilit ni Junsu na tanungin siya. Sa halip, pinakalma niya muna ang nalilitong isipan ng batang babae. Pagkatapos silang tatlo ay nakarating sa isang tahimik na lugar, direktang binura ni Junsu ang mga dokumento na may kinalaman kay Gina. Ito ay ang bagay na balak niyang gamitin upang ipaghiganti ang ina ng batang babae. Taos pusong humingi ng tawad si Junsu kay Gina dahil sa pagtatangkang gamitin siya upang maghiganti. Nang makita niya na ang dalawang guro sa harap niya ay hindi nagtatanim ng galit at nagbibigay ng presyon sa kanya, pinili ni Gina na sabihin ang buong katotohanan sa kanila. Noong araw na iyon, nang marinig niya na gusto ni siya na ireklamo ang aklat ng kurikulum sa Ministry of Education, buong tapang na sinubukan ni Gina na kunin ang telepono ni siya upang burahin ang larawan. Ngunit ang lakas ng batang babae ay hindi sapat upang makipaglaban kay siya, kaya siya ay paulit-ulit na itinulak. Nabagsak ang telepono sa sahig at nang yumuko siya upang kunin ito, itinulak siya ni Gina at tumama siya sa kabinet ng estatwa. Ang estatwa ay nahulog at tumama sa ulo ni siya. Ngayon ay lubos na nagsisisi si Gina at nang makita ni Junsu na taos puso ang kanyang pagsisisi, dinala niya ang batang babae sa silid ng pasyente upang bisitahin si siya. Hinawakan ni Gina ang kamay ni siya at taos puso siyang humingi ng tawad. Pagkatapos noon, pumunta ang batang babae sa istasyon ng pulis at ibinunyag ang buong pangyayari. Nang dumating si Jong-a at marinig sa mga pulis na ito ay isang aksidenteng hindi sinasadya at hindi pa nila maaaring kasuhan si Gina, nakaramdam siya ng ginhawa at kinalagkad ang kanyang anak patungo sa kotse. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naniniwala na inosente ang kanyang anak at inaakala na gawa-gawa lamang ang kanyang pahayag at tinakot pa niya ang kanyang anak na huwag ibunyag ang aklat ng kurikulum na may mga sagot. Matapos maayos ang lahat, saka lang siya naglakas loob na tumakbo upang magtiya kasama ang kanyang ama. Inakala ng ama na naayos na talaga ng kanyang panganay na anak na babae ang kaguluhan na ito, kaya ipagkakaloob pa rin niya sa kanya ang posisyon ng chairman ng Eisung Foundation. Sa araw ng seremonya ng panunungkulan, nang makita niyang hindi naglakas loob si Jongjun na pumunta, masayang-masaya si Jong-a nang hindi niya alam na nagpaplano ang kanyang nakababatang kapatid na kasama si San upang ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Ginamit ni Isan ang kanyang koneksyon sa mga taga-usig upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa paglustay ng prinsipal ng Eisung High School at ng kongresista sa scholarship fund. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa mga reporter upang agad na ilathala ang kasong ito. Nang ang lahat ng delegado ay nagkakaisa na gawing chairman ng foundation si Jong-a, binasa ng panig ng kongresista ang artikulo na nag-aakusa sa kanila. Pagkatapos nito, lahat ng delegado ay nakatanggap din ng katulad na artikulo. Naguguluhan si Jong-a at wala na siyang maipaliwanag at nakinabang si Jongjun nang wala siyang ginagawa sa bahay. Mabilis na kumalat ang balita at agad itong ipinalabas sa pambansang telebisyon at nagdagsaan ang mga taga-usig sa Eisung High School upang mangolekta ng ebidensya. Pag-uwi ni Jong-a ay saktong kinuha ng mga taga-usig ang kanyang lihim na safe. Hiniling nila sa kanya na buksan ito, ngunit tumanggi siya, kaya agad silang naghanap ng susi. Sa huli ay nakita nila ito sa ilalim ng halaman at binuksan ang safe. Ipinikit ni Jong-a ang kanyang mga mata at naghintay ng parusa, ngunit nakakagulat na walang laman sa loob. Akala niya na tinago ito ng vice principal para sa kanya, kaya bago siya arestuhin para sa investigasyon, inutusan pa niya itong tawagan ang abogado para iligtas siya. Hindi niya alam na pagkatapos noon ay pupunta ang vice principal kay Seung-hoo at ibibigay sa kanya ang ebidensya mula sa 4 na taon na ang nakakaraan na ang principal ay nag-leak ng mga sagot sa pagsusulit upang panatilihin ang kanyang posisyon. Pagkatapos ay pumunta sina Seung-hoo at Junsu sa nursing home upang dalhin ang ama ni Junsu sa ospital. Umaasa na magigising niya si siya na nasa koma. Habang hawak niya ang kamay ni siya at nagdadasal para sa batang babae, nakatanggap si Junsu ng isang mahalagang tawag at hawak ng taong iyon ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Jong-a. Hindi niya inaasahan na ito ay ang kanyang anak na babae, si Gina, at sa mga ebidensya na dinala ng batang babae ay ang telepono rin ni siya at isang AHSB na maaaring magkasala sa kongresista at sa mga taong sangkot na naglalaman ng detalyadong listahan ng pera na kanilang kinuha mula sa Asung Foundation. Sa silid ng pasyente, matyagang nakikipag-usap ang propesor kay siya habang naglalaro ng chess at nangyari ang isang himala, idinilat ng batang babae ang kanyang mga mata at pinanood ang propesor na naglalaro ng chess. At labis na tuwang-tuwa sina Junsu at Seung-hyo. Nang mabunyag na ang lahat ng katotohanan, kinalimutan ni Junsu ang galit sa nakaraan at nagtrabaho bilang isang guro ng matematika sa isang high school. Paminsan-minsan ay nakikita niya ang mga batang lalaki na may bagong pananaw sa matematika tulad ni Seung-hyo. Tungkol naman kay Jong-a, nang malaman niyang nasa kamay na ng mga pulis ang lahat ng dokumento, nagsimula siyang magduda sa mga taong maaaring nagtaksil sa kanya. Ngunit kahit anong isipin niya, hindi niya naisip ang kanyang anak na babae. Siya at ang mga mandarambong ay nagsimulang magsisihan sa isa't-isa. Walang gustong umamin na sila
nila ang utak sa likod ng kasong ito. Lahat sila ay biktima at walang alam. Pagkatapos ay naglaban-laban sila, lalo na ang kongresista. Napakahusay niyang iwasan ang responsibilidad, habang nagkunwari naman si Jong-a na walang alam. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kanyang pagkunwari ay nabigla na siya dahil inilabas ng kanyang anak na babae sa internet ang aklat ng kurikulum na may mga sagot sa pagsusulit. Ang guro na sangkot ay agad na tumakas. Ang vice principal naman ay nag-iwan ng liham at tuluyan ng naglaho. Nagsimulang maging maingay ang media sa pagbabalita tungkol sa kasong ito at nang makita nila na tama na ang panahon, tumayo si Seung-hu sa harap ng media at ipinahayag ang iba pang mga aklat ng kurikulum. Sa bahay, nanood si Jong-a ng live broadcast at nabigla at sunod-sunod na tumawag ang mga taong sangkot, ngunit hindi niya sinagot. Alam niyang dumating na ang kanyang katapusan at maging si Jong-jun ay hindi rin nakatakas na masangkot. Tumakbo si Jong-a sa paaralan na buong puso niyang itinayo ang reputasyon at nagsimula siyang mabaliw dahil mawawala na sa kanya ang lahat. Ngayon ay ang kanyang anak na babae na lang ang mayroon siya. Ngunit maging ang anak na ito na laging pasaway ay tumalikod sa kanya. Tuluyang gumuho si Jong-a. Sa kabilang banda, nataranta rin ang mag-asawang kongresista nang makita ang kanilang anak na babae sa media. Matapang na humarap si Ijin sa media. Inamin niya ang kanyang pandaraya noong nakaraang taon na para lamang itago ang insidenteng ito. Kaya siniraan ng prinsipal ang reputasyon ng isang tapat na guro na nagngangalang Junsu. Pagkatapos ng 4 na taon na mayroong masamang reputasyon, ngayon ay tuluyan ng napawalang sala si Junsu at ang direktor, matapos paliwanagan ni Junsu, ay umamin din sa kanyang mga krimen. Ngayon ay napakataas na ng listahan ng mga krimen ni Jong-a. Gayunpaman, pilit pa rin siyang kumapit sa kanyang pangarap na lumikha ng mga henyo para sa bansa. Siyempre, walang naniniwala sa kanya at ang pinto ng kulungan ay naghihintay na sa kanya. Matapos mabunyag ang lahat, umayag si Junsu na makipagkita kay Tae-san at kung hindi siya nakaranas ng karahasan, sana ay isa na silang masayang mag-asawa ngayon. Kailangan ding aminin ni Tae-san na hindi lamang salita ang mga sinabi ni Seung-hyu na nagawa nitong tulungan si Junsu na mapawalang sala, isang bagay na hindi niya nagawa. Sa kabilang banda, ang guro ng matematika, matapos bumalik sa tama, ay dahan-dahang nagkaroon ng bagong buhay. Ngunit hindi pa rin niya nakalimutan. Kinailangan niyang humingi ng litrato kasama si Seung-hu upang ipagyabang sa iba. Si Ae-jin ay tinalikuran ang kanyang kasikatan at tinanggap ang panliligaw ng class president. Pagkatapos ng lahat, sina Seung-hyu, Junsu, siya, at ang propesor ay nagkaroon ng kumpletong larawan ng pamilya. Pagkatapos ay ibinalik ng tatlo ang matanda sa nursing home at sa loob ng maraming taon na iyon. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ng amang ito ang salitang salamat dahil hindi siya iniwan ng kanyang anak na babae. Pagkatapos noon ay kinuha din niya ang kanyang huling hininga at umalis sa mundo. Kahit na nalulungkot si Junsu, alam niya na ang kanyang ama ay pumanaw ng payapa. Sina Seung-hu at siya ay laging kasama niya sa panahong ito. Habang inaayos ang mga gamit ng propesor, nalaman ni Seung-hu na natagpuan na niya ang tamang sagot sa kanyang pananaliksik na mali sa loob ng ilang dekada at inayos nila ni Junsu ang lahat ng dokumento. Sa wakas ay makumpirma na matagumpay na napatunayan ng propesor ang paksa. Wala na ring dahilan si Seung-hu upang manatili kay Junsu at nagpaplano siyang pumunta sa malayong lugar upang bumuo ng kanyang karera. Pagkalipas ng 3 taon, dahan-dahang humupa ang lahat at bumalik si Gina sa Korea mula sa ibang bansa upang bisitahin si Junsu. Dinala siya ng batang babae upang makita ang kanyang ina. Si Jong-a ay wala na sa kanyang tamang pag-iisip ngayon, ngunit maaari pa rin niyang malaman na nagkamali siya dahil ang mga henyo na kanyang nilikha ay hindi nagpapasalamat sa kanya, kaya wala talagang mga henyo. Pinatawad siya ni Junsu at kusang loob ding nanatili si Gina upang alagaan ang kanyang ina. Pagkatapos ng maraming taon, matagumpay na naging isang mathematician si siya. Hindi niya nakalimutan ang pangangalaga ni Junsu noong nakaraang taon. Sa araw na natanggap ni siya ang kanyang mathematics degree, tinupad ni Seung-hu ang kanyang pangako at bumalik upang makipagkita kay Junsu sa lugar kung saan sila unang nagkita. Kilala pa rin ang kanyang mukha at ang payong noong taon na iyon. Ang tanging pagkakaiba ay ngayon ay dinala rin ni Seung-hu ang teorya ng ama ni Junsu. Nailathala niya ito bilang isang libro ayon sa kagustuhan ng matanda. Higit sa lahat, maaari na silang magkasama ngayon nang hindi inaalintana ang lahat. Kahit na naligaw sa gitna ng mga bituin, kaya ang matataas na ideal ay tiyak na magbubunga ng magandang resulta. Dito na nagtatapos ang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.